Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1251, Heavenly Demon Palace. Yanzi, okay ka lang? Oo, Kuya Yang, masama ba ang pakiramdam mo? Nakita ni na Sister Mei at Lu Yanji ang katawan ni Yang Yian na bahagyang nanginginig, ang kanyang mukha ay namula, at naisip nila na si Yang Yian ay nahawahan ng lason ni Yuan Shenhuan. Narinig ni Yang na nag-uusap sina Sister Mei at Lu Yanji, at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang katinoan, ngumiti ng alanganin at sinabing, okay lang, may naisip lang ako. Kung tungkol sa mga nakakabaliw na kaisipan sa kanyang isipan, natural na hindi niya sasabihin kina Sister Mei at Lu Yanji, dahil masyado itong baliw. Buti naman okay na. Dahil walang magawa, babalik muna ako. Mayroong ilang mga dragonfish sa Dragon Palace na nagpakita ng mga senyales ng pagiging dragon, at kailangan kong pumunta at mga siwa. Sabi ni Ate Mei. Natigilan si Yang Yian, at pagkatapos ay tuwang-tuwa, ngunit hindi siya masyadong nagtanong. Si Sister Mei ay palaging hari ng dragonfish sa Dragonfish Lake. Noong nakaraan, sinabi rin ni Sister Mei na may mga senyales na ang ibang dragonfish ay nagiging dragon. Ngayon parang pwede na talaga. Kapag ang lahat ng dragonfish sa Dragonfish Lake ay naging mga dragon sa hinaharap, ito ay magiging isang napakalakas na katulong para sa kanya sa hinaharap. Mula noong una siyang nakipag-ugnayan sa pagtatanim, nakahuli siya ng dragonfish sa Fairy Lake sa kanyang bayan. Mayroong humigit kumulang 50 hanggang 60 dragonfish, na lahat ay itinago sa Dragonfish Lake sa espasyo ng Chenkun Pot. Karaniwan, ang mga dragonfish na iyon ay nagtanim ng halos kaparehong panahon ng kanyang sarili, at halos kalkulado na sila ay nagtanim ng halos 400 taon. Maliban kay Sister Mei, ang ibang dragonfish ay pinalusog ng espiritual na enerhiya ng Chenkun Pot Space sa loob ng 400 taon at ng tubig ng Dragonfish Lake. Bilang karagdagan, pinatulo niya ang tubig ng buhay sa Dragonfish Lake. Sa nakalipas na 400 taon, nabuksan na nila ang kanilang espiritual na karunungan at naunawaan ang paraan ng paglunok at pagbuga ng espiritual na enerhiya. Pagkatapos, naging dragon si Sister Mei, sinasadya niyang ginabayan ng iba pang dragonfish upang magtanim, at masasabing mabilis ang pag-unlad. 12 ng mga dragonfish ang magkakaroon ng pagkakataong maging mga dragon, na isang nakakagulat na bagay. Alam mo, walang tunay na mga dragon sa buong mundo ng paglilinang. Siyempre, kahit na si Sister Mei at ang dragonfish sa Dragonfish Lake ay lahat ay nag-evolve sa mga dragon, hindi sila mga dragon na puro dugo, ngunit mga evolved na dragon. Kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang paglinang at pag-evolve ng kanilang mga bloodline upang tunay na magkaroon ng talento ng mga tunay na dragon, at iba pa. Sa madaling salita, labis na nag-aalala si Yang Yian tungkol sa dragonfish sa Dragonfish Lake na nagiging mga dragon. Tumanggaw siya kay Sister Mei, sinabi niya, sige, Ate Mei, bumalik ka muna. Kung may pagbabago man, ipaalam sa akin. Sumulyap si Sister Mei kay Yang Yian at mahinang sinabi, ikaw, mag-ingat ka sa lahat. Kung kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo ako anumang oras. Oo, gagawin ko. Tumanggaw si Yang Yian at pinapunta si Sister Mei sa espasyo ng Chenkun Pot. Iniisip niya na pagkatapos ng 9 na araw, kapag ang tubig ng buhay ay nakuha muli, ilalabas niya ito sa Dragonfish Lake upang makita kung matutulungan niya ang mga dragonfish. Eto na, nakaramdam din si Yang Yian ng mahiwagang. Malinaw, ang mga dragonfish na iyon ay nahuli mula sa Fairy Lake sa kanyang bayan at inilagay sa Chenkun Pot. Mukha silang ordinaryong dragonfish, ngunit ngayon ay may mga senyales na sila ng pagiging dragon. Ito ay nagpapakita na ang mga gene ng dugo ng mga dragonfish na ito ay talagang pambihira. Marahil ang dragonfish ay may totoong dugo ng dragon matagal na ang nakalipas. O baka ang mga sikretong nakatago sa lupa ay napakarami at napakalaki. Naalala ko ang sinabi ng matanda noon na laging may chismis tungkol sa Origin Realm sa Cultivation World. Ang lahat ng mga magsasaka ay umaasa na makapasok sa Origin Realm upang mahanap ang dakilang kayamanan. Sa kasamaang palad, maraming tao ang hindi alam kung nasaan ang Origin Realm. Kung tungkol sa sikreto ng dakilang kayamanan sa Origin Realm, hindi alam ng maraming tao sa buong mundo ng paglilinang. Bukod dito, nang makilala ni Changbai si Feng Yanyel ang sa lihim na lupain, natitiyak ng matandang si Yun Changxi na ang pinagmulan na realm ay ang lupa. At ang lihim na nalaman sa mundo ay ang sementeryo ng Diyos. Gayunpaman, ngayon na ang dragonfish ay maaaring mag-evolve sa isang tunay na dragon, maaaring mayroong maraming mga sekreto sa Origin Realm bukod sa God's Cemetery. Kaya lang, masyadong mababa ang kanyang cultivation noong panahong iyon, at hindi niya ito mahanap. Naisip ko sa aking sarili na kung maaari akong bumalik sa hinaharap, kailangan kong pumunta sa lupa upang tingnang mabuti. Pagkabalik ni Sister Mei, tinanong ni Lu Yanji si Yang Yian, saan tayo susunod, Kuya Yang? Matapos mapatay ang dalawang dakilang kaaway, sina Yuan Shenhuan at Feng Yinyang,
sa wakas ay hindi na nila kailangang magtago pa. Maaari silang maglibot at tumingin sa malawak na ilang. Kung saan pupunta, talagang hindi alam ni Yang Yiyu kung saan siya pupunta. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang paningin sa Qingnu at sinabing, "Matandang Niyo, saan ang lugar na ito?" "Aking Panginoon, ito ang Heavenly Demon Palace." Nabalitaan na noon pa man, isa itong palasyong itinayo ng isang makapangyarihang demonyong langit. Nang maglaon, sa hindi malamang dahilan, ang buong Heavenly Demon Palace ay dumanas ng matinding pag-atake. Ang mga dakilang demonyo ng Heavenly Demon Palace ay namatay o tumakas at nawala. At ako, si Old Niu, ay hindi pa nakakapunta rito ng matagal, mga 3,000 taon lamang. Mayroong isang Heavenly Demon level na pag-iral dito bago ako. Mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas, ang Heavenly Demon na iyon ay nasakop at nahuli ng isang taong magsasaka. Nang maglaon, ako at ang isa pang King level Heavenly Soul Demon ay pumasok dito, at bawat isa sa amin ay inookupahan ng kalahati ng Heavenly Demon Palace para magsanay muli. Matapos sabihin ito ni Qingnu, hindi napigilan ni Yang Yiyu ang pag-istorbo at sinabing, "Sandali lang, ipaliwanag ng malinaw kung ano ang Heavenly Demon. Parang mas makapangyarihan ito kaysa sa iyong pagiging King level, at sinabi mo na bukod sa iyo, may isa pang King level na pag-iral dito. Anong klaseng halimaw yan?" Ang uri ng dragon na si Qingnu ay tumango, umungol saglit at sinabing, "Guro, sa Taihuang Star Sea, talagang maraming halimaw at nilalang na higit sa antas ng hari. Mayroong 9 na antas ng Heavenly Demons, na ang unang antas ang pinakamababa at ang ika-9 na antas ang pinakamataas. Ang kanilang lakas at paglilinang ay mga alamat lamang. Hindi tiyak kung mayroon pa ring Heavenly Demons ng ika-9 na antas sa Great Wilderness. Anyway, kahit na ang Heavenly Demon ng unang level ay may kukumpara sa pagkakaroon ng Ascension Realm ninyong mga tao. Ang Heavenly Demon City na ito ay itinayo ng isang makapangyarihang Heavenly Demon sa nakaraan, at ang pangunahing lugar ay ang Heavenly Demon Palace. Gayunpaman, makatitiyak ang Master na kakaunti ang mga Heavenly Demons sa mga lugar sa ibaba ng Tribulation Stage. Ang mga nilalang na maaaring mag-cultivate sa antas ng Heavenly Demon ay maaaring pumunta sa kailaliman ng Great Wilderness o sa mga lugar sa itaas ng Mahayana Stage. Ang ilan sa kanila ay maaaring direktang umakyat pagkatapos umalis sa Great Wilderness. Anyway, dito, ang pinakamakapangyarihang mga halimaw ay ang mga halimaw sa antas ng hari. Kung walang mapupuntahan ng Master, maaari siyang pumunta at tuklasin ang Heavenly Demon Palace. Ang palasyong iyon ay dapat ang palasyo ng Heavenly Demon King, at dapat mayroong malalaking kayamanan sa loob. Anyway, sa loob ng mahigit 3,000 taon, ako, ang matandang baka, at ang mabahong paniki na iyon ay nakakita ng mga tao mula sa banal na lupain ng iyong sangkatauhan na pumasok para sa pakikipagsapalaran. May nakakuha ng Supreme Magic Weapon. Anyway, ang Heavenly Demon Palace ay nagbubukas ng 1 beses bawat 1,000 taon, at sinumang pumasok ay may natamo. Ito ay nabuksan ng 3 beses bago at pagkatapos. Malapit nang mangyari ang ika-4 na pagbubukas ng Heavenly Demon Palace. Pagdating ng oras, maaaring pumunta ang Master sa Heavenly Demon Palace para tingnan. Baka may pagkakataon. Sabi ni Qingnu. Tumango si Yang Yiyu ngunit naguguluhan din. Direkta niyang tinanong si Qingnu, "Mula sa sinabi mo, hindi ka pa nakapasok sa Heavenly Demon Palace." Mapait na ngumiti si Qingnu at nagsabi, "Guru, ang Heavenly Demon Palace ay may mga paghihigpit sa paglilinang. Tanging ang mga magsasaka at halimaw sa ibaba ng Tribulation Stage ang pinapayagang makapasok. Tao man o halimaw na nakarating na sa yugto ng Mahayana, hindi sila makakalapit sa tarangkahan ng palasyo sa loob ng 10 metro. Kapag malapit ka na, bababa ang walang katapusang kapangyarihan ng langit. Ako, si Lao Niu, ay sinubukan ng maraming beses. Sa ilalim ng makalangit na kapangyarihang iyon, manghihina ang buong katawan ko at hindi ako makalapit. Sa makatuwid, tanging ang mga cultivator at mga nilalang sa ibaba ng Tribulation Stage ang maaaring makapasok sa Heavenly Demon Palace." Sa nakalipas na 3,000 taon, ako, si Old Ox, ay nakasaksi ng 3 beses na ang mga tao mula sa banal na lupain ng iyong sangkatauhan, ilang mga nakababatang henerasyon sa Taihuang, at mga demonyong cultivator mula sa labas ng mundo ay pumasok sa Heavenly Demon Palace at nakakuha ng marami. Narinig ko na ito ay malaking tulong sa pagpapabuti ng paglilinang. Anyway, ang Heavenly Demon Palace ay napaka-misteryoso, kaya dapat magandang lugar ito, o masasabing ito ang lugar kung saan sinasanay ng sinaunang Heavenly Demon City ang mga nakababatang disipulo. Matapos makinig sa paliwanag ni Qingnu, talagang naantig si Yang Yiyu. Anyway, ang layunin ng pagpunta sa Taihuang ay upang makakuha ng karanasan. Hanggat maaari niyang pagbutihin ang kanyang lakas at paglilinang, ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Agad niyang nakipag-usap kay Lu Yanji at nagpas siyang pumunta sa Heavenly Demon Palace. Siyempre, kailangan nilang maghintay hanggang mabuksan ang Heavenly Demon Palace bago pumunta.
Okay. Pagkatapos ng talakayan, pinangunahan ni Qingno ang daan patungo sa Heavenly Demon Palace. Sinabi ni Qingno na ang kanyang training ground ay nasa tabi mismo ng palasyo, at maaari lang siyang maghintay doon para magbukas ang Heavenly Demon Palace. Habang naglalakad at nagsasalita, naalala ni Yang Yiyu na sinabi rin ni Qingno na may isa pang demonyong halimaw sa antas ng Zonwang. Sa narinig niyang pagmumura tungkol sa mabahong paniki, tila hindi nagkasundo ang dalawa. Isipin mo, isa rin itong sinaunang lungsod, at mayroong dalawang demonyong halimaw sa antas ng Zonwang. Ito mismo ay isang bundok na hindi kayang tumanggap ng dalawang tigre. Kakaiba kung magkakasundo sila. Casual na tanong niya, Older Neo, hindi mo pa sinabi sa akin kung ano ang mabahong paniki o ang iba pang Zonwang level na demonyong hayop na binanggit mo. Nang marinig na muli ni Yang Yiyu ang tanong na ito, ang mga mata ni Qingno ay medyo komplikado at nagsabi, ang bat na demonyong iyon ay nakikipag-away sa akin, Old Niu, ng higit sa 3,000 taon. Wala ni isa sa amin ang nagtaboy sa isa't isa. Ngayon, kapag umalis ako kasama ang aking Panginoon, ang lungsod na ito ay may iwan sa mabahong paniki. Sa totoo lang, walang masasabi tungkol sa mabahong paniki na iyon. Hindi ito masama, ngunit ang lakas nito ay hindi mas mahina kaysa sa akin, Old Bull. Nakatira ito sa kabilang panig ng Heavenly Demon Palace. Ngunit guro, makatiyak ka na ako, si Old Bull, ay naririto, at hindi ka sasalakayin ng mabahong paniki. Tila naramdaman ni Yang Yian na may mali matapos marinig ang sinabi ni Qingno. Nagmura siya noong una, ngunit pagkatapos sabihin na aalis siya, nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan. Kabanata 1252 Dwarfs. Nakinig si Yang Yian kay Qingno na nag-uusap na parabang siya at ang bat na demonyo ay nagkaroon ng damdamin para sa isa't isa. Kung gayon, magkakaroon ng kwento sa pagitan ng dalawa. Siya, hindi na nagtanong patungkol sa mga bagay na ito, ngunit ang mga mata ni Yang ay lumiligid. Dahil gusto niyang magtatag ng isang makapangyarihang puwersa na maihahambing sa banal na lupain, napakahalaga na patuloy na supilan ang makapangyarihang mga halimaw. Dahil may koneksyon sa pagitan ni Qingno at ng demonyong paniki, dapat niyang subukang supilan ang demonyong paniki. Lahat sila ay makapangyarihang mga halimaw sa antas ng hari, at mas mabuti para sa kanya. Kung aasa siya sa kanyang sarili na supilan ang paniki ng demonyo, sa kanyang kasalukuyang lakas at paglilinang, hindi niya ito iisipin. Ano siya? Ang dapat gawin ngayon ay sundan si Qingno at maghintay sa labas ng Heavenly Demon Palace, naghihintay sa oras ng pagbubukas ng Heavenly Demon Palace. Tungkol naman sa demonyong paniki, makakahanap siya ng pagkakataon na makausap si Qingno mamaya, o pumunta at tingnan ang sitwasyon. Walang pagmamadali, at hindi niya alam kung ano ang sitwasyon sa sandaling ito. Matapos maglakad kasama si Qingno ng kalahating oras, dumating ang grupo sa isang puting Jade Square. Sa sandaling ito, mayroong 3 bulwagan sa puting jade na guangsheng, na bumubuo ng isang Chinese na karakter na, Pin. Ang isang malaking bulwagan sa gitna ay kumikinang, na binabantayan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ayon kay Qingno, ang bulwagan na ito o ang grupo ng mga bulwagan sa gitna ay kung saan matatagpuan ang palasyo ng Heavenly Demon. Tungkol naman sa mga side hall sa kaliwat kanan, ang nasa kaliwa ay ang kanyang tinitirhan, at ang nasa kanan naman ay kung saan nakatira ang Bat Demon. Pagkatapos pumunta dito, malinaw na naramdaman ni Yang Yiyu na ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa dito ay higit sa 10 beses na mas makapal kaysa sa ibang mga lugar. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay pumasok sa kanyang katawan sa bawat paghinga. Tila pagkatapos na tumuntong sa malaking parisukat, ito ay tulad ng pagtapak sa isang malaking espiritual na hanay ng langit at lupa. Ang bawat pulgada ng lugar dito ay pinagpala ng hanay, ngunit hindi ito malinaw. Ito ay tinatawag na isang parisukat, ngunit sa katunayan, sa mga mata ni Yang Yiyu at ng iba pa, ito ay isang napakalaking espasyo. Ang puting jade sa ilalim ng kanyang mga paa ay parang piraso ng bakal. Ang parisukat dito at ang gitna at kaliwa at kanang mga bulwagan ay higit na katulad ng isa. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, ito ay talagang totoo. Ang buong lugar na 12-12 milya ay ganap na pino ng mga tao, at hindi ito itinayo ng hiwalay. Dahil sa malaking kamay ni Yang Yiyu at Lu Yanji, na puno ng pagkabigla. Not to mention the central hall group, the side hall on the left alone parang mga 10 milya ang layo. Ang lugar na ito ay tinatawag na Tianyao Square ng Qingno. Sa sandaling tumuntong sila sa puting Jade Square, biglang nagbago ang mukha ni Qingno at nanginig ang kanyang buong katawan. Sa oras na ito, naamoy ni Yang Yian at Lu Yanji ang napakalaking amoy ng dugo. Ano ang nangyari kay Lao Niu? Nagmamadaling tanong ni Yang Yian kay Qingno. Master, parang mabahong paniki. Parang may nangyari sa kanya. Mangyaring payagan si Lao Niu na pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Mali ang tono ni Qingno nang magsalita siya, at tila balisa siya. Si Yang Yian noon. Medyo nalilito.
Ayon sa sinabi noon ni Laonyo, mahigit 3,000 taon na silang nag-aaway ng paniki, kaya dapat ay mortal silang magkaaway. Ngayon parang nagkamali siya. Sa oras na ito, marahil ay nakita ni Qingno ang mga pagdududa sa puso ni Yang Yian, at nagmamadaling nagpaliwanag, Guro, nakipag-away ako sa demonyong paniki ng higit sa 3,000 taon. Sa paglipas ng mga taon, kaming dalawa lang ang buong sinaunang lungsod. Magkaaway kami sa publiko, pero lihim naming nirerespeto ang isa't isa. Nang sabihin niya ito, hindi na nagsalita pa si Qingno, ngunit naunawaan ni Yang Yian at Lu Yanji na si Qingno at ang Batdiman ay nagkaroon ng damdamin para sa isa't isa. Ito ay walang kakaiba. Hindi lahat ng halimaw ay mortal na kaaway, lalo na ang mga dakilang halimaw tulad ni Qingno, na kasing talino ng mga tao at kasing emosyonal ng mga tao. Lahat ng matatalinong nilalang ay may emosyon. Mahigit 3,000 taon nang nag-aaway si Qingno at ang paniki, kaya normal lang na magkaroon sila ng damdamin. Naamoy ng lahat ang matinding amoy ng dugo nang pumasok sila sa plaza, lalo na ang Qingno. Siya ay pinakapamilyar sa halimaw na paniki. Agad niyang hinusgahan na ito ay dugo ng mga paniki mula sa dugo sa hangin, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Tara na at tingnan natin. Tumanggo si Yang Yiyu kay Qingno matapos itong maunawaan. Sa sandaling ito, nakuha ni Qingno ang pahintulot ni Yang Yiyu at naging berdeng anino at nawala. Hindi nakuha ni Yang Yiyu ang track ni Qingno. Kung hindi dahil sa induction connection sa pagitan ng tubig ng buhay at Qingno, akalain niyang may ilusyon siya kung hindi niya nalaman na nakarating na si Qingno sa gilid na bulwagan sa kanang bahagi ng square 10 milya ang layo. Matapos alagaan si Lu Yanji at ang Five Elements Beasts at hayaan silang makahabol, binitawan din ni Yang Yiyu ang kanyang kakayahan sa katawan at hinabol ang Green Ox sa side hall kung saan ito naruroon. Sa lalong madaling panahon. Nagsimula si Yang Yiyu, narinig niya ang mahabang dagandong ng Green Ox na puno ng galit. Pagkatapos ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, at naramdaman niya ang 7 aura ng espada na nagmumula sa langit. Talagang hindi iyon ang sword aura ng Green Ox, at hindi kailangan ng mga halimaw ang sword aura para umatake at pumatay. Ang mga magsasaka lamang ang maaaring gumamit ng mga aura ng espada. May mga magsasaka dito. Napaisip kaagad si Yang Yiyu. Pagkatapos ay binilisan ni Yang Yiyu ang kanyang lakad at umalis. Makalipas ang 10 paghinga, dumating si Yang Yiyu sa side hall sa kanang bahagi ng square. Umuungol. Hindi masama, ito ay talagang isang dragon type na Green Ox. Tiger Head, pigilin mo ito para sa akin, at 7 stars, sugpuin mo ito. Pinasuko ko ang Green Ox na ito bilang aking bundok ngayon. Haha, hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng 2 king level na halimaw sa paglalakbay na ito sa Heavenly Demon Palace. Sulit ang biyahe. Pagdating niya sa entrance ng main hall, narinig ni Yang Yian ang isang excited na boses na parang boses ng isang binata. Huwag kang mag-alala, young master. Bagamat ang berdeng toro na ito ay medyo matangkad kaysa paniki, ito ay maihahambing lamang sa tuktok ng unang yugto ng Mahayana. Hanggat hindi ito ang gitnang yugto ng Mahayana, kaming 7 at ang ulo ng tigre ay tiyak na mapipigilan ito ng 10 paghinga. Ang lihim na pamamaraan ng pagkontrol sa halimaw na hayop ay dapat makumplito sa lalong madaling panahon. Wala tayong paraan para pigilan ito pagkatapos ng 10 paghinga. Kailan? Dumating si Yang Yian sa entrance ng main hall, nagkataong nakita niya na ang nagsasalita ay isang duwende na 1 metro lang ang taas. Sa tabi ng duwende na ito ay isang taong halos kamukha ng ika-6 na kapatid. Eksaktong 7 tao, 7 duwende, at halos 1 metro lang ang taas nila. Sa pagtingin sa 7 dwarf na ito, alam ni Yang Yian na dapat sila ang 7 bituin na binanggit ng taong nagbigay ng utos. Bilang karagdagan, mayroong isang pulang tigre sa eksena na mukhang 3 beses na mas malaki kaysa sa berdeng toro. Sa paghusga mula sa hininga, ang pulang tigre na ito ay nasa tuktok ng tribulation stage. Ito ay hindi isang mabangis na hayop, ngunit isang espiritual na hayop mula sa labas ng mundo. Sa isang sulok ng bulwagan, isang binata na nakasuot ng makukulay na damit na brocade na may rune sa buong katawan ay may hawak na parang staff ng Zen na magic weapon na may 9 na simpleng kampana sa ibabaw. Ang 9 na kampana ay kumikislap ng halos lahat, ngunit walang tunog na lumabas. Tiningnang mabuti ni Yang Yian ang brocade rune sa damit ng binata, at nalaman na bumuo sila ng grupo ng mga kakaibang hayop. Ang bawat rune ay bumuo ng kakaibang pattern ng hayop na kasing laki ng kamao at kumalat sa buong damit. Parang hindi ordinaryo ang suot niyang damit. Nakita ni Yang Yian na ang antas ng cultivation ng binata ay nasa huling yugto pa lamang ng kapigatian, ngunit ang taong ito ay nagbigay kay Yang Yian ng isang napakakakaibang aura sa kanyang mga sentido, na ibang-iba sa mga ordinaryong tribulation cultivator. Dahil dito, naging alerto si Yang Yian. Sa sandaling ito, ang berdeng toro ay nakulong sa bulwagan ng 7 dwarf at pulang tigre. Tila nahihirapan ang berdeng toro. Ito ay
Sa unang pagkakataon na nakita ni Yang Yian ang kakaibang eksena. Maging ito ay ang pulang tigre o ang pitong duwende, wala sa kanila ang aktwal na nasa panahon ng Mahayana. Lahat sila ay nagsasaka ng kapigatian. Sa karamihan, ang mabangis na pulang tigre ay may aura ng matinding kapigatian. Sa halip, ang pitong dwarf ay pawang mga magsasaka sa huling yugto ng tribulation. Kung ikukumpara kay Qingno, wala sa mga taong ito sa bukid ang Mahayana, ngunit si Qingno ay nasa isang cultivation realm na maihahambing sa Mahayana, ngunit pinigilan ng pitong dwarf at pulang tigre. Para naman sa binata, tila gumagawa siya ng komplikadong lihim na pamamaraan. Bilang karagdagan sa narinig ang kanilang pag-uusap noon, naunawaan kaagad ni Yang Yiu na nais ng binata na supilan si Qingno bilang isang bundok. Tungkol sa dahilan kung bakit nagalit si Qingno, alam na ito ni Yang Yiu. Nakita niya ang isang bangkay ng paniki na kulay nyebe sa gitna ng bulwagan. Ito ay ganap na walang buhay, na nagpapahiwatig na ito ay pinatay ng mga taong ito. Si Qingno at ang Bat Demon ay nag-aaway ng higit sa 3,000 taon, at nagkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa. Ngayong nakikita ang paniki na demonyong pinapatay, paanong hindi siya magagalit? Normal din ito. Gayunpaman, sa opinyon ni Yang Yiu, ang usapin ngayon ay malamang na mahirap lutisin, dahil ang binata at ang pitong duwende ay halatang hindi mga ordinaryong magsasaka. Lalo na nang makita ni Yang Yian ang pitong dwarf na bawat isa ay kumokontrol sa isang lumilipad na espada na nakabitin sa hangin upang sugpuin si Qingno, ang lakas ng espada na inilabas nila ay talagang bumuo ng isang uri ng masamang espiritu, at alam niya na ang mga taong ito ay hindi madaling harapin. Ngunit si Qingno ay ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ngayon, kahit na ito ay isang buhay at kamatayang labanan ngayon, si Yang Yian ay kailangang kumilos. Kabanata 1253, Sheng Wikang ng banal na lupain ng lahat ng espiritu. Si Yang ay isang napaka-protective na tao. Kahit sino pa ang ibang partido, basta binubuli niya ang kanyang nakababatang kapatid, gagawin pa rin niya. Sa oras na ito, ang pitong dwarf at ang pulang tigre sa bukid, kasama ang isang binata na gumagawa ng isang lihim na pamamaraan sa gilid, ay malinaw na naglagay kay Qingno sa isang dahado. Sa katunayan, naisip ni Yang Yian na ayon sa lakas ng antas ng hari ni Qingno, hindi ito dapat sugpuin ng iba sa isang direktang paghaharap. Ngayon tila si Qingno ay maaaring nahulog sa bitag na itinakda ng iba mula pa sa simula, kung hindi, paano masusugpo ang isang demonyong hayop sa antas ng hari? Kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang magtagumpay ang binata. Nang makita ang eksenang ito, agad na nagalit si Yang Yian, at ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay ay kumislap at nilaslas ito ng isang espada. Ang target ay ang pulang tigre. Ang pulang tigre na ito ang pinakamalapit sa kanya, at naglabas din ito ng malakas na apoy mula sa bibig nito at inispray ito kay Qingno, na mukhang napakalakas. Ang bawat isa sa pitong dwarf ay kinokontrol ang isang lumilipad na espada, na ang bawat isa ay naiiba, na bumubuo ng isang sword formation. Inatake ni Yang Yiu ang dragon-slaying sword, at sa sandaling lumipad siya, umungal siya, Black Lotus Sword Art, 8 Wastelands Return to 1. Ito ang pinakamalakas na espada na naisagawa niya sa Black Lotus Sword Art. Ang paghaharap sa bulwagan ay nakatuon lahat sa labanan, at walang sinuman ang umaasa na si Yang Yiu ay biglang lalabas. Ang kasalukuyang dragon-slaying sword ay maaaring gumamit ng 100% ng Xuanhuang Sword Qi, at ginamit ni Yang Yiu ang kanyang tunay na Qi upang isagawa ang Black Lotus Sword ng 8 Wastelands Return to 1. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay talagang hindi dapat maliitin. Ang kalahati ng bulwagan ay nakasisilaw na naliwanagan ng matingkad na sword energy ng dragon-slaying sword, at ang tunog ng espada ay nanginig, at ang malakas na enerhiya ng espada ay agad na bumalot sa pulang tigre. Umuungol. Naramdaman ang matalas at maliwanag na espada ni Yang Yiu, napakabilis ng reaksyon ng pulang tigre, umuungal at umuungal. Hindi siya makaiwas sa sandaling ito. Inikat niya ang kanyang ulo at iniluwa ang malakas na hininga ng mainit na apoy mula sa bibig ni Yang Yiu. Ang intersection ng sword energy at apoy ay tila napakalakas, at ang dalawang puwersa ng instant sword ay nagbanggaan sa isa't isa. Boom! Isang nakakabinging tunog ang umalangaw sa buong bulwagan. Ungol, sa pagkakataong ito, napasigaw si Qiu sa sakit. Gayunpaman, ang makapangyarihang sword energy ni Yang Yiu ay winasak ang flame beam na iniluwa ni Qiu, at pagkatapos ay ang sword energy ay hindi man lang hamina, at ito ay sumabog sa Qiu sa isang iglap, na naging sanhi ng paglipad ni Qiu pabalik sa sakit. Nang lumipad palabas, malinaw na nakita ni Yang Yiu ang dugong bumulwak sa harap na binti ni Qiu, ngunit natamaan ito ng sarili niyang lakas ng espada. Ngunit bamantong hininga pa rin si Yang Yiu sa kanyang puso, sayang. Kung mas malakas ang kapangyarihan, ang espadang ito ay hindi lamang mapilayan ang binti ni Qiu, kundi pati na rin ang buhay nito. Gayunpaman, ngayon siya ay nasa napakahusay na kasakdalan ng Fusion Realm,
at ang kakayahang masaktan ng isang pulang tigre na maihahambing sa mahusay na pagiging perpekto ng kapigatian ay isang napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Bold bastard! Sino ka? Galit na galit si Cheng Weikang. Nakatuon siya sa pagsasagawa ng lihim na pamamaraan upang masupol ang king level na blue bull na ito, ngunit hindi niya alam na lilito si Cheng Yaojin sa kalagitnaan. Bilang isang natatanging disipulo ng Wanling Hall ng Wanling Holy Land, sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa Taihuang para sa pagsasanay, at ang Heavenly Demon Palace ay isa sa mga pangunahing lugar. Ang Wanling Holy Land ay ang tanging banal na lupain sa Siyam na banal na lupain na nagsasagawa ng Dao of Control. Kaya nitong kontrolin ang mga halimaw, espiritu, langit at lupa, at lahat ng bagay. Ang pagsupil at pagkontrol sa mga halimaw ang matibay na punto nito. Ngayon pa lang, kinuha niya ang 7-star sword slave at ang halimaw na red tiger na inuupuan niya para supilan ng isang king level na bat monster, ngunit ang paniki ay tumanggi na sumuko at pinatay ni Cheng Weikang sa galit, at ang halimaw na kristal na core ay kinuha. Sa isang kisap mata, isang Dragon Seed Blue Ball ang sumugod, na nagpasaya kay Cheng Weikang. Ang anyo at lakas ng Dragon Seed Blue Ball ay nakahihigit sa bat na halimaw na kakapatay lang niya, na dahilan kung bakit gustong supilan ito ni Cheng Weikang sa halip na patayin ito. Ang lakas at paglilinang ng mga disipulo ng Wanling Holy Land ay maaaring hindi ang pinakamalakas sa Siyam na banal na lupain, ngunit tiyak na sila ang pinakamahusay sa pagkontrol sa Siyam na banal na lupain, at ang kanilang sariling lakas ay umaasa rin sa tulong ng mga halimaw na kanilang nasakop. Kung mas malalim niyang pinag-aralan ang sining ng beast control, mas magiging makapangyarihan ang mga halimaw at nilalang na maaari niyang talunin. Sa pagkakataong ito, lumabas siya dala ang kayamanan ng beast control sa Holy Land of All Spirits ang Wanling Staff. Gamit ang staff at ang superior na beast control technique na ginawa niya, at ang tulong ng 7-star sword slave at ng red tiger na nakamit ang great perfection of crossing the tribulation, hindi mahirap supilan ang mga halimaw sa antas ng hari. Cheng Weikang ay hindi lamang isang piling alagad ng Wanling Hall ng Holy Land of All Spirits, kundi anak din ng Holy Mother of the Holy Land of All Spirits. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong magsasaka, ang kanyang lakas at background ay nakakatakot. Walang sino man ang nang-ahas na agawin ang mga halimaw mula kay Cheng Weikang. Napakatapang ng batang biglang sumulpot sa harapan niya. Sinaktan pa niya ang halimaw na kinauupuan niya. Siya ay naghahanap ng kamatayan. Sa gitna ng exposure, si Cheng Weikang ay nag-condense ng stream ng true energy sa kanyang kamay at hinampas ito kay Yang Yian. Malamig na ngumuso si Yang Yian at nilaslas ito ng backhanded sword. Boom! Matapos ang mapurol na tunog, si Yang Yian ay hindi nasaktan at akmang sasalakayin ang pitong dwarf gamit ang kanyang backhand, dahil kahit na si Chiu ay nasugatan niya sa oras na ito, ang pitong dwarf ay kinokontrol pa rin ng mga lumilipad na espada upang sugpuin si Chino. Ang pitong dwarf ang bumuo ng sword formation, at naramdaman din ni Yang Yian na ang aura ng mga lumilipad na espada ay hindi pangkaraniwan. Kahit na nanockout si Chiu, hindi pa rin sapat para makatakas si Chino. Kung hindi masira ang pagkakabuo ng espada ng pitong duwende, hindi makakatakas si Chino sa maikling panahon. Gayunpaman, sa sandaling magsimula siya, ang binata na naka-brocade na damit sa mga mata ni Yang Yian ay lumapit sa kanya sa isang iglap at bigla siyang sinuntok sa ulo. Natakot ito kay Yang Yian. Teleportation Talisman. Nakita na niya ang Teleportation Talisman noon, at mayroon pa siyang dalawang Teleportation Talisman na ibinigay ni Lu Haitang sa kanyang katawan. Natural, hindi siya pamilyar sa binata na nag-teleport ng 2 metro sa kanyang harapan, at nakilala niya na ginagamit ng binata ang Teleportation Talisman. Sa pagharap sa suntok mula sa binata, si Yang Yian ay hindi nang ahas na maging pabaya, dahil naramdaman niyang ang lakas ng suntok mula sa binatang ito ay hindi mas mababa sa kapangyarihan nina Yuan Chen Huan at Feng Yin Yang matapos sugpuin ang kanilang paglilinang. Dapat mong malaman na sina Feng Yin Yang at Yuan Chen Huan ay ang mahusay na pagiging perpekto ng crossing tribulation stage matapos sugpuin ang kanilang cultivation, at ang binata sa kanyang harapan ay isang cultivator sa huling crossing tribulation stage sa kanyang mga mata, ngunit siya ay sumuntok ng isang kapangyarihan na hindi mas mababa sa kapangyarihan nina Yuan Chen Huan at Feng Yin Yang, na talagang ikinalayo sa kanya ni Yang Yian, na talagang ikinabigla sa kanya ni Yang. Walang paraan para makaiwas. Sa abalang schedule, kinuyam ni Yang Yian ang kanyang kanang kamay at biglang sinalubong ang suntok ng binata. Vajra Supreme Seal. Si Yang Yian ay umungal at ginamit ang Vajra Supreme Seal mula sa mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes. Boom! Sa isang nakakabinging tunog, ang mga gintong rune ay kumislap sa kamao ni Yang Yian, at ang mga rune sa damit ng binata sa kanyang tapat ay tila nabuhay at kumikinang ng maliwanag. Malakas na nagtama ang dalawang lalaki sa kanilang mga kamao. Sa malakas na ingay, naramdaman na lamang ni Yang Yian na nanginginig ang kanyang braso, at nakarinig ng pumutok na tunog sa kanyang mga tainga. Napabuntong hininga siya dahil sa biglaang pananakit. Ang napakalaking puwersa na ipinadala mula sa braso ng binata ay lampas sa kanyang imahinasyon.
Sa banggaan ng malalaking puwersa, umatras si Yang Yian ng 8 o 9 na metro at dumating sa pintuan ng bulwagan. Guro. Kuya Yang, okay ka lang. Sa sandaling ito, dumating sina Luyan Ji, ang Five Elements Beast, Da Xianxi, at Daor. Hinimok ni Yang Yian ang kanyang tunay na lakas na linangin ang kanyang kanang braso. Nabali ang kanyang kanang braso sa sobrang lakas ng binata kanina lang, ngunit ang minor injury na ito ay wala sa kanya, isang tao na may katawan sa larangan ng buhay at kamatayan. Habang nakatutok ang kanyang mga mata sa binata, sinabi ni Yang Yian ng hindi lumilingon, Yanji, tulungan mo si Chino. Kakayanin ko ito. Mag-ingat sa pagbuo ng espada ng mga duwende. Pagkatapos nito, idinagdag niya, Shito, manatili ka. Sige, mag-ingat ka, naiwan sa akin si Chino. Ang mga salita ni Luyanji ay puno ng malakas na pagtitiwala. Matapos ganap na mabuo ang kanyang evil poison body, maliban sa paggamit nito kay Yuan Shenhun, hindi pa niya na-verify kung gaano kalalason ang evil poison body. Ngayon ay isang magandang oras upang subukan ito. Pagkatapos noon, siya at ang Five Elements Beast ay sumugod sa 7 dwarf. Umuungol. Sa oras na ito, ang pulang tigre na ang mga paa sa harap ay napilayan ng espada ni Yang Yian ay umungal at sumugod sa kanya. Ang pulang tigre na ito ay lumutang sa kanyang harapang mga paa at tumalon. Ang pile ng isang paa sa harap ay tila walang epekto dito. Shito. Malamig na bamantong hininga si Yang Yian, at hindi ibinaling ang kanyang ulo, iniunat niya ang kanyang kamay at sinigaw ang immortal na bato. Nandito na ang master. Ang immortal stone ay kumislap ng berdeng ilaw at lumipad sa palad ni Yang Yian sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, kinuyam ni Yang Yian ang immortal stone at bigla itong binasag sa pulang tigre. Ang katangian ng immortal stone ay parang tamaan ang mga tao, lalo na pagkatapos itapon, ang bilis at lakas ay doble. Nang ihagis ni Yang Yiyo ang immortal stone, wala pang isang hininga, isang berdeng ilaw ang bumungad sa ulo ni Chiyo. Umuungol. Sumigaw si Chiyo, bumulwak ang dugo sa kanyang ulo, at direktang tinamaan at itinapon palabas ng immortal stone. Sa sandaling ito, si Cheng Weikang, na nakatayo hindi kalayuan sa Yang Yiyo at nakaharap kay Yang Yiyo, ay nasa kaguluhan. Kabanata 1254 ang kapangyarihan ng kalamidad. Hindi kailanman sineseryoso ni Cheng Weikang si Yang Yiyo mula pa noong una, dahil sa kanyang paningin, si Yang Yiyo ay isang cultivator na nakarating sa great perfection ng fusion realm. 1,000,000 milya ang layo niya sa disipulong ito ng Saint Land na nasa huling yugto ng Crossing Tribulation Realm. Hindi pagmamalabos na sabihin na si Yang Yiyo ay isang langgam. Hindi. Upang banggitin ang anumang bagay, ang pagkakaiba sa larangan ng paglilinang lamang ay isang buong kaharian. Walang kalamangan si Yang Yiyo kay Cheng Weikang. Kahit na magkapantay sina Yang Yiyo at Cheng Weikang sa cultivation, ilang tao sa buong mundo ng cultivation ang maaaring maging kapantay ng mga elite na disipulong ito ng Saint Land. Ang tanging tao na maaaring maging kapantay ni Cheng Weikang ay ang mga henyong elite mula sa iba pang 8 Saint Lands. Ang bawat elite na disipulo ng Saint Land ay nagawang sugpuin ang mga nasa parehong kaharian, at maging ang mga makakalaban sa iba't ibang antas. Kinilala ito ng mundo ng magsasaka. Totoo rin, dahil ang banal na lupain mismo ay isang behemoth, na may pinakamalawak at mayamang mapagkukunan ng paglilinang sa buong mundo ng paglilinang. Ang mga elite ng banal na lupain ay higit pa sa mga tuntunin ng paglilinang. Kung ito man ay cultivation method, magical skills, combat skills, resources, etc. Lahat sila ay first class. Lahat sila ay mga natitirang tao na sinanay na hakbang-hakbang sa elite hall mula pagkabata. Hindi nakakagulat na maaari nilang patayin ang mga magsasaka ng parehong kaharian sa ilang segundo. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Cheng Weikang sa sandaling ito ay na si Yang Yiyo ay halatang isang mahusay na perpekto sa fusion realm, ngunit nagawa lang niyang makipag-head-on collision sa kanya at halos nawala. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Cheng Weikang ang gayong tao, na talagang nagpa-excite kay Cheng Weikang. Siyempre, ang ikinagulat ni Cheng Weikang ay hindi lamang na maaaring umasa si Yang Yiyo sa fusion realm upang labanan siya, na nasa huling yugto ng kapigatian. Ito ang paraan na ipinakita ni Yang Yiyo. Ibig sabihin mula sa 3 aspeto. Ang una ay ang paraan ng pagharap sa kanya ng great perfection of the fusion realm, at ang pangalawa ay ang rune mark na ipinakita ni Yang Yiyo nang harapin siya. Ang ganitong uri ng marka ng rune ay napakapamilyar kay Cheng Weikang. Matapos mag-isip ng ilang sandali, bigla niyang naisip na ang rune mark na ginamit ng batang lalaki sa kanyang harapan ay talagang kapareho ng rune mark ng Changsheng Temple, o ang mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban. Bagamat hindi ginamit ng batang lalaki ang mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban ng Changsheng Temple, tiyak na ito ay nasa parehong linya ng mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban ng Changsheng Temple. Alam ni Cheng Weikang na hindi siya nagkakamali tungkol dito.
Ang Changsheng Temple, isa sa 9 na banal na lugar sa mundo ng magsasaka, ay tinawag na Changsheng Temple. Sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban, tiyak na nasa nangungunang 3 ito. Hindi gaanong mga tao sa buong mundo ng cultivation ang nang-ahas na pukawin ang mga tao ng Changsheng Temple, dahil ang Changsheng Temple ay nagtataglay ng Changsheng Supreme Magic Power na may napakalakas na kapangyarihang labanan. Hindi inaasahan ni Cheng Weikang na ang batang lalaki sa kanyang harapan ay maaaring magpakita ng mahiwagang kapangyarihan na katulad ng mahiwagang kakayahan ng palasyo ng Changsheng. Kahit na ito ay mukhang makapangyarihan kapag ipinakita ng isang tao na walang Changsheng Palace, at hindi ito ang mahiwagang kapangyarihan ng Changsheng Supreme, tiyak na nauugnay ito sa Changsheng Palace. Ang pangatlong bagay ay nakita ni Cheng Weikang na maaaring gumamit si Yang Yiyan ng isang bato para durugan ang pulang tigre sa ilalim ng kanyang upuan. Kung alam niya na ang pulang tigre ay isang tunay na pag-iral ng Great Perfection of Crossing the Tribulation, kahit na gusto niyang supilan ang pulang tigre, kailangan niyang gumamit ng ilang paraan. Ngunit ang batang lalaki sa kanyang harapan ay gumamit lamang ng isang bato upang durugan ang pulang tigre, na hindi kapani-paniwala. Mayroon ding mga babae at halimaw na sumugod sa 7-star sword slave. Sa mga mata ni Cheng Weikang, lahat sila ay pambihira. Lahat sila ay tila pinangungunahan ng batang nasa harapan niya. Ang batang ito kaya ay isang halimaw na nakatago sa Changsheng Palace. Si Cheng Weikang ay medyo hindi sigurado sa sandaling ito. Bilang isang piling disipulo ng Wanling Holy Land, ang kanyang ina ay ang banal na ina ng Wanling, at mas marami siyang alam na mga lihim kaysa sa mga ordinaryong tao. Alam ni Cheng Weikang na sa 9 na mga banal na lupain, bilang karagdagan sa mga elite na iyon, mayroon ding ilang mga halimaw sa mga blood pool ng mga pangunahing banal na lupain. Ang mga halimaw na iyon na nakatago sa nyebe ay maaaring hindi mukhang may mataas na antas ng paglilinang, ngunit kapag ginamit nila ang kanilang lakas, lahat sila ay mga halimaw. Ang bawat isa sa kanila ay isang nakakatakot na pambihira. Nabalitaan na ang mga freak na maaaring maitago sa snow ng mga pangunahing banal na lugar ay hindi bababa sa kalahating milyong taon na ang nakalilipas, at 5,000 taon na ang nakalilipas. Bago itago sa nyebe, ang mga freak na ito ay pawang mga taong nagle-inang sa kanilang kaharian hanggang sa rurok ng mga magsasaka, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi sila umakyat. Matapos maitago ang mga taong ito sa nyebe, ito ay katumbas ng pagsisimula ng bagong yugto ng paglilinang, katulad ng Nirvana, ngunit iba ako sa muling pagsilang ng Nirvana. Ang Nirvana ay kadalasang dahil sa kawalan ng kakayahan, nakatumbas ng pagsisimula muli mula sa loob palabas. Gayunpaman, ang mga nakatagong freak ay Nirvana recultivation. Matapos magising o magising pagkatapos ng isang tiyak na yugto ng panahon, muli silang magsasanay at linangin ang kanilang kaharian mula sa simula, nakatumbas ng muling pagdanas ng mahusay na paraan ng paglilinang at pag-unawa sa makapangyarihang kapangyarihan ng dakilang paraan, na sa asensya ay naiiba sa mga normal na magsasaka. At ang mga freak na ito ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng snow kahit na sila ay muling nililinang, nakatumbas ng pagmamana ng kapangyarihan ng higit sa 5,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga freak na kayang magtago at maglakas loob na magtago ay masasabing the best among the best. Kapag sila ay ipinanganak at muling nilinang, sila ay magiging napakabangis at nakakatakot. Minsan, ang isang nagsasaka ng isang maliit na kaharian tulad ng isang maliit na ginintoang elixir o isang primordial na sanggol ay maaaring pumatay ng isang magsasaka ng isang mas mataas na kaharian sa isang galaw. Ang ganitong mga tao ay madalas na ang mga freak na nakatago sa snow. Siyempre, ang pagtatago ng Nirvana ay walang mga panganib at gastos. Kapag naitago, aabutin ng hindi bababa sa kalahating milyong taon. Kung hindi ito madyay gising sa isang tiyak na oras, hindi na ito madyay gising at magiging walang hanggang kamatayan. Kaya ang mga freak na nakatago sa snow ay pawang mga freak. Kailangan nilang maging malupit sa kanilang sarili at kailangang magtrabaho ng husto upang itago ang mga ito. Kailangan din nila ng mga natatanging paraan ng lihim upang suportahan ang pagtatago. May mga freak na nakatago sa nyebe sa 9 na banal na lugar, ngunit kakaunti sila. Kung mas sinaunang mga banal na lugar, mas maraming mga freak ang kanilang itinatago, ngunit ito ay iilan lamang. Halimbawa, sa kanilang Wanling Holy Land, narinig ni Cheng Weikang mula sa kanyang ina na si Wanling Shengmo na mayroong 3 nakatagong halimaw. Sa 9 na mga banal na lugar, marahil ang Changsheng Palace lamang ang may pinakamaliit na bilang ng mga nakatagong freak, dahil ang kasaysayan ng Changsheng Palace ay hindi mahaba, higit lamang ng kaunti sa 10,000 taon, ngunit ang Changsheng Palace ay may pinakamalakas na kapangyarihang labanan, dahil lamang sa mga kasanayan sa pakikipaglaban at mahiwagang kapangyarihan ng Changsheng Supreme. Sa higit sa 10,000 taon, ang palasyo ng Changsheng ay maaaring magtago ng mga disipulo sa antas ng pambihira ng hindi hihigit sa 2 beses, at kakaunti lamang ang maaaring magtagumpay. Ang hitsura ni Yang Yiyu ngayon ay nagpaisip bigla kay Cheng Weikang, si Yang Yiyu kaya ang gumising sa freak na nakatago sa Changsheng Palace.
Kung hindi, paano niya lalabanan siya na nasa huling yugto ng Crossing Tribulation kasama ang kanyang fusion realm? Pambihira ba ang mga espiritong hayop at kakaibang mga bato sa paligid niya? Tanging ang mga nakatagong freaks lamang ang may ganoong lakas at akumulasyon, at ang mga may pambihirang talento lamang ang makakasunod sa kanila. Dahil sa naisip ni Cheng Weikang ang mga ito kaya hindi siya nagmadaling kumilos sandali, dahil hindi siya sigurado kung anong uri ng tao si Yang Yio. Siya, hindi naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sa sandaling ito, tumingin si Cheng Weikang kay Yang Yio, at ang mga mata ni Yang Yio ay nakatitig din kay Cheng Weikang. Walang gumagalaw sa kanilang dalawa. Kung alam ni Yang Yio na inisip siya ni Cheng Weikang bilang isang nakatagong disipulo ng palasyo ng Changsheng at hindi maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos, malamang natatawa siya ng malakas. Sa kabilang banda, sobrang init na. Ang mga kasanayan sa lason ni Lu Yanji ng Great Perfection of the Evil Poison Body ay ganap na nagniningning sa bulwagan na ito. Kahit na ang 7 dwarf ay pawang mga Panginoon, sila rin ay mga 7-star sword slaves ni Cheng Weikang. Ang isang set ng 7-star sword formation ay iba-iba at makapangyarihan. Ang 7 sa kanila ay orihinal na 7 magkakapatid na ipinanganak mula sa iisang ina. Kung nagkataon, sila ay nasakop ng banal na ina ng lahat ng espiritu. Inilagay sila sa tabi ng kanilang anak na si Cheng Weikang mula pagkabata at naging 7-star sword slaves. Ang 7-star sword formation na kanilang nilinang ay isang sinaunang sword formation na hindi dapat maliitin. Sa una, hindi sineseryoso ng 7 dwarf ang mga pag-atake ni Lu Yanji at ng 5 Elements Beast, dahil sa kanilang mga mata, pareho ang 5 Elements Beast at Lu Yanji ay nasa maaga at gitnang yugto lamang ng Tribulation. Ang 7 magkakapatid ay nasa huling yugto ng Tribulation. Sa ilalim ng kombinasyon ng 7-star sword formation, naaayon sila sa isa't isa at madaling madaig ang Mahayana, lalo pa si Lu Yanji at ang 5 Elements Beast. Kaya't ang 7 duwende o ang 7-star sword slaves ni Cheng Weikang ay pabaya. Hindi nila inaasahan na si Lu Yanji ay isang magsasaka ng lason, o kahit na isang natural na katawan ng masamang lason, at ngayon ay isa pa rin siyang nagtatanim ng lason na may malaking katawan ng masamang lason. Pagkatapos ng laban, tinakpan ng 5 Elements Beast si Lu Yanji, at direktang gumamit ng lason si Lu Yanji, at ang mga makukulay na bulaklak ng lotus ay tumubo mula sa kanyang mga kamay, na napakaganda, ngunit ang makikinang na mga bulaklak ng lotus ay lubhang nakakalason. Pinaulanan ni Lu Yanji ang mga bulaklak ng lotus sa 7 dwarf, at sa oras na tumugon ang 7 dwarf upang labanan, ang mga bulaklak ay wala na sa kalahati. Kahit na ang 7 sa kanila ay nakabantay sa simula, magiging mahirap na madaig ang lotus poison ni Lu Yanji, dahil ang lason ng sakuna ay laganap, sumasalakay sa laman at kaluluwa, at sinisira ang lahat sa isang sandali. Matapos mamulaklak ang lotus sa bukid, isinaaktibo ni Lu Yanji ang lason ng sakuna sa pamamagitan ng isang macelan na hininga, at sa susunod na sandali ang 7 dwarf ay naghiyawan lahat. Hindi ko makita. Nabulok ang braso ko. Nagsisimula ng maglaho ang aking kaluluwa. Nawalan ng ugnayan ang lumilipad kong espada at kaluluwa. Nako! Nasira ang purple na palasyo. Nako! Nasira ang mga meridian. Napasigaw ang 7 duwende sa takot. Guro, umalis ka dali, ang mangkukulam na ito ay isang nagtatanim ng lason, isang congenital na nagtatanim ng lason, umalis ka kaagad. Ang huling 7 star na alipin ng espada ay sumigaw kay Cheng Weikang na may dugong umaagos mula sa kanyang 7 butas. Kabanata 1255 ganyan ba kalaki ang mga tao mula sa banal na lupain. Ang katawan ni Cheng Weikang ay nagsimulang manginig sa isang iglap. Hindi dahil sa takot, kundi dahil pinanood niya ang mga aliping may 7 bituing espada na sumunod sa kanya mula pagkabata na isa-isang napilayan. Bilang anak ng banal na ina ng lahat ng espiritu, bagamat nahulaan niya na si Yang Yio ay isang nakatagong halimaw, hindi siya natakot hanggang sa nanginginig. Si Cheng Weikang ay nanginginig ang buong katawan dahil sa kanyang galit at dahil sa kanyang panloob na pagkabigla. Ang 7 star sword alipin at siya ay Panginoon at alipin, ngunit sa katunayan sila ay may damdamin. Ngayong pinagmamasda ng 7 bituing mga alipin ng espada na isa-isang nilason hanggang sa mamatay, talagang hindi mapakali ni Cheng Weikang ang kanyang sarili. Ikaw, sino ka? Kinagat ni Cheng Weikang ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Yang Yio at muling nagtanong. Hanggat si Yang Yio ay hindi isang nakatagong halimaw, gagawin niya ang lahat upang patayin siya ngayon at ipaghiganti ang mga alipin ng 7 bituin na espada. Sa ngayon, hindi talaga matukoy ni Cheng Weikang ang pagkakakilanlan ni Yang Yio. Dahil dito, hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos at tanging hininga at pagsubok lang ang napigilan niya. Napangisi si Yang Yian nang marinig niya ito, ano? Natatakot ka ba ngayon? Natatakot? Anong biro? Ako si Cheng Weikang, ang anak ng banal na ina ng Wanling sa Wanling Holy Land. Paano matatakot sa iyo ang mga alagad ng Wanling Palace? Sino ka ba kung papatayin mo ang 7-star sword slave ko ngayon, mamamatay ka?
Ngayon lumuhad at tanggapin ang kamatayan. Bibigyan ka ni Cheng ng buong katawan. Inihayag ni Cheng Weikang ang kanyang pagkakakilanlan ng walang pag-aalinlangan. Si Yang Yian noon. Natigilan siya nang marinig ito, ngunit hindi siya masyadong nagulat. Nahulaan na niya na ang taong nag-aangking si Cheng Weikang ay isang disipulo ng isang banal na lupain sa mundo ng paglilinang, dahil sinabi ni Ching noon na ang Heavenly Demon Palace ay bubuksan kada 1,000 taon, at sa tuwing ang mga disipulo ng siyam na banal na lupain sa mundo ng paglilinang ay pupunta rito para sa pakikipagsapalaran. Bilang karagdagan, ang makapangyarihang paraan ni Cheng Weikang at ang 7-star sword slave at Red Tiger sa paligid niya ay lahat ng pag-aari ng mga ordinaryong tao, at ang mga tao lamang mula sa banal na lupain ang maaaring magkaroon ng kapital na ito. Hindi katakataka na si Cheng Weikang ay isang alagad ng banal na lupain. Sa pakikinig sa mga salita ni Cheng Weikang sa sandaling ito, naunawaan niya ang kanyang pagkakakilanlan, na naging dahilan upang medyo natakot si Yang Yian. Narinig niya ang tungkol sa siyam na banal na lupain sa mundo ng paglilinang mula kay Luyanji. Ang Wanling Holy Land ay ang tanging banal na lupain sa mundo ng paglilinang na kumokontrol sa mga hayop at lahat ng bagay. Masasabing hindi matatawaran ang lakas at kakayahan nito. Ngayon alam na natin sa wakas kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Cheng Weikang na salakayin si Qingno, isang halimaw sa antas ng hari. Ang mga tao ng Wanling Holy Land ay may sapat na paraan upang makontrol ang mga halimaw. Nagulat si Yang Yiyo, ngunit nagulat lang siya. Ngayon ay isa na rin siyang taong may kaunting lakas. Siyempre, kasama sa lakas na ito si Luyanji at ang Five Elements Beast, Daxianshi, at Daoer sa paligid niya. Naisip din niya na ang lugar na ito ay masyadong mapanglo para ihiwalay ang labas ng mundo, at hindi siya natatakot na masaktan ng sinuman mula sa banal na lupain. At saka, si Cheng Weikang ang unang sumalakay sa Qingno. Nakababatang kapatid na niya ngayon si Qingno. Inatake ni Cheng Weikang si Qingno. Pinukaw niya siya, Yang Yiu, at ito ay isang ganting atake upang iligtas ang baka. Hindi niya akalain na mali siya. Sa pag-iisip nito, malamig na bamantong hininga si Yang Yian at diretsyong sinabi, napakadakila ba ng mga tao mula sa Holy Land? Maaari ba nilang manghuli ng mga espiritong hayop ng ibang tao sa kanilang kalooban? Ako, si Yang Yian, ay maraming natutunan ngayon. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, kahit na taga Holy Land ka, papatayin kita ng walang pag-aalinlangan. Ikaw ba si Yang Yian? Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, naging kakaiba ang mukha ni Cheng Weikang. Sobrang humanga siya sa pangalang, Yang Yian. Bago pumasok sa Taihuang Star Sea, nakatanggap siya ng tame time na tagubilin mula sa kanyang ina, ang banal na ina ng lahat ng espirito, na nagsasabing mayroong isang taong nagngangalang Yang Yian na direktang naging sanhi ng pagsira ng test monument ng Galaxy Star Border noong siya ay nasubak sa test monument. Sa makatuwid, ang banal na ina ng lahat ng espirito ay nag-isip na ang talento ni Yang Yian ay maihahambing sa talento ng sinaunang Saint Lord, kaya kailangan niyang mapagtagumpayan si Yang Yian upang makapasok sa Holy Land of All Spirits. Maging ang iba pang 8 banal na lugar ay may katulad na impormasyon. Ngayon ay katumbas na ng siyam na banal na lugar na gustong manalo kay Yang Yian sa kani-kanilang mga banal na lugar. Ang nakita ngayon ni Cheng Weikang ay ang mga mahiwagang kakayahan na ipinakita ni Yang Yian ay may mga bakas ng Changsheng Palace, at nahulaan niya sa kanyang puso na si Yang Yian ay isang nakatagong disipulo ng Changsheng Palace. Siyempre, nanghuhula lang siya, and it remains to be verified if it is true or not. Ngunit ngayon ay masisiguro ni Cheng Weikang ang isang bagay, si Yang Yian ay hindi magiging isang nakatagong halimaw. Dahil sa balitang ipinarating ng Foundation Test Monument, si Yang Yian ang unang pagkakataon na lumabas sa Taihuang o tumanggap ng pagsubok ng Test Monument. Kung siya ay isang hidden disciple, ang Test Monument ay magkakaroon ng record. Bukod dito, kung si Yang Yian ay talagang isang nakatagong disipulo, pinatay na niya ito ngayon, at hindi na niya ito hinintay. Ang mga nakatagong freak ay lubhang makapangyarihan at walang mga pagdududa sa lahat. Gayunpaman, nakita ni Cheng Weikang ang isang bakas ng pag-aalinlangan kay Yang Yian. Mga mata sa sandaling ito. Bagamat isang iglap lang, nakita ito ni Cheng Weikang. Kung siya ay talagang isang hidden freak, hindi magkakaroon ng pagdududa si Yang Yian sa kanyang mga mata. Ang pagsubok na monumento ay hindi magsisinungaling. Ito ang unang pagkakataon ni Yang Yian sa Taihuang, at ito rin ang unang pagkakataon na tanggapin ang pagsubok ng talento. Ang pangunahing isyu ngayon ay kung kaya ba ni Cheng Weikang o dapat niyang subukang manalo kay Yang Yiu para sumali sa kanilang Wanling Holy Land. Ang mga mata ni Cheng Weikang ay puno ng pagpatay na layunin habang iniisip niya ito, at gumawa siya ng desisyon. Nagpasya siyang huwag manalo kay Yang Yiu, kundi patayin ng lubusan si Yang Yiu. Dahil una, naging magkaaway ang dalawang panig. Pinatay ng mga tao ni Yang Yiu ang 7-star sword slave ni Cheng Weikang, na hindi mapapatawad. Mukhang hindi makikipagkasundo sa kanya si Yang Yiu.
Pangalawa, ang mga mahiwagang kasanayan na ipinakita ni Yang Yiu ay nauugnay sa Changsheng Palace. Kahit na si Yang Yiu ay hindi isang alagad ng Changsheng Palace, dapat may relasyon siya kay Yang Yiu. Sa ganitong paraan, ang siyam na banal na lugar ay maglalaban-laban para kay Yang Yiu, na maihahambing sa sinaunang Saint Master. Walang alinlangan na ang mga tao sa Changsheng Palace ay magkakaroon ng kalamangan. Kahit na walang palasyo ng Changsheng, may sama ng loob sina Cheng Weikang at Yang Yiu at hindi nila mapapasama si Yang Yiu sa Wanling Holy Land. Matapos suriin ang mga salik na ito sa kanyang isipan, alam ni Cheng Weikang na maaari lamang silang magkaaway ni Yang Yiu. At dahil sa pagkamatay ng 7-star sword slave, hindi katanggap-tanggap si Cheng Weikang. Bilang karagdagan, sigurado na ngayon si Cheng Weikang na si Yang Yiu ay hindi isang hidden freak, at mas nakaramdam siya ng kumpiyansa. Hanggat si Yang Yiu ay hindi isang hidden freak, kahit na siya ay isang taong may talento na maihahambing sa Ancient Saint Lord, kaya ano? Sa kanyang mga kamay, hindi magiging isang piraso ng cake si Cheng Weikang. Ang talento na maihahambing sa sinaunang santo Panginoon ay talento lamang, hindi lakas. Ngayong may sama ng loob siya kay Yang Yiu, naisip ni Cheng Weikang na dapat na lang niyang patayin si Yang Yiu ngayon. Kung hindi, kung siya ay makatakas ngayon, ang ibang mga banal na lugar ay banta sa hinaharap. Sa talento ni Yang Yiu na maihahambing sa talento ng sinaunang Saint Master, siya ang magiging pinakamalaking banta kay Cheng Weikang. Ito ay ang pinakamahusay na pagpipilian upang kunin ang panganib na ito sa simula. Nang maisip ito, napangiti si Cheng Weikang. Ngunit hindi alam ni Yang Yiu na ang katotohanan na sinira niya ang Postgraduate Entrance Examination Monument noong sinusuri niya ang monumento ay talagang nakakuha ng atensyon ng mga tao sa siyam na banal na lugar. Ngayon siya ang mainit na cake na ipinaglalaban ng siyam na banal na lugar, at lahat sila ay naghahanap sa kanya. Hindi niya alam ang mga bagay na ito. Ngunit hindi niya alam na ni Cheng Weikang ang lahat at nagdesisyon siyang patayin siya. Nang marinig ang pagtatanong ni Cheng Weikang sa kanyang pangalan pabalik, medyo nagulat si Yang Yiu. Parang kilala siya ni Cheng Weikang. Ngunit hindi pa niya nakita ang taong ito. Natigilan siya sandali at sinabing, "Ako si Yang Yiu, ano? Gusto mo bang gamitin ang pangalan ng Holy Land para supilan ako?" Naisip ni Yang Yiu na si Cheng Weikang, isang tunay na pangalawang henerasyong magsasaka, ay gustong gamitin ang kanyang kapangyarihan para sugpuin siya. Ngumisi siya sa kanyang puso, nakahanap ka ng maling tao. Sino ang nakakaalam na si Cheng Weikang ay tatawa ng masama at sasabihin, mabuti naman. Dahil ikaw si Yang Yiu. Kung gayon, mas dapat kang mamatay. Pagkatapos niyang magsalita, biglang kumilos si Cheng Weikang. Ang Wanling Magic Array sa kanyang kamay ay kumikinang ng maliwanag, at nagsimulang gumawa ng humuhuni. Matapos tumunog ang siyam na kampana sa Wanling Magic Array ni Cheng Weikang, sumambulat ang mga ito sa madilim na berdeng ilaw na agad na nagliwanag sa buong bulwagan. Biglang nagbago ang kulay ni Yang Yiu. Natagpuan niya na ang madilim na berdeng ilaw ay sumabog mula sa kampana ng mga tauhan ni Cheng Weikang na sumikat sa kanyang likuran. Nawalan talaga ako ng malay. Hindi ko marinig o makita. Tanging tunog lang ng ding-ding-ding bell sa aking tenga, at ang aking kamalayan ay agad na lumabo. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay labis na nagulat sa kanya, at napagtanto niya na minamaliit niya si Cheng Weikang, na talagang isang disipulo ng banal na lupain. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Yian ay nanginginig, ngunit pinilit din niya ang kanyang sarili na pigilan ang pagkabalisa sa kanyang puso, iniisip ang tungkol sa mga hakbang, at ang kanyang isip ay nagmamadaling buhayin ang dalawang bituin sa Liangyi Purple Mansion, ang Taiyin at ang araw. Ang Donghuang Bell ay agad na lumitaw sa paligid ng Yang Yian, na bumubuo ng isang phantom state, at naglalabas ng mga pagbabago ng tunog ng life bell. Dong! Sa sandaling tumunog ang kampana, para bang nasira ang mahika ni Cheng Weikang, at bumalik ang sentido ni Yang Yian, at nakita at narinig niya ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang magic staff ni Cheng Weikang ay nakarating na ng 1 metro sa itaas ng kanyang ulo. Nang makita na ang pag-atake ay malapit ng magtagumpay, si Yang Yian ay walang oras na gumawa ng anumang mga counterattack, at ang kanyang ulo ay tumagilid. Bang! Hiss! Ang malakas na pag-atake ng magic staff ay dumapo sa balikat ni Yang Yian, dahilan para mapabuntong hininga si Yang Yian. Ang buong balikat ay gumawa ng kaluskos, ngunit si Cheng Weikang ang nabali sa kanyang kaliwang balikat sa isang suntok. Kabanata 1256, Wanling Wand. Alam ni Yang Yiu na minamaliit pa rin niya si Cheng Weikang. Ang lakas at kakayahan ng taong ito ay talagang karapat-dapat na maging pangalawang henerasyon mula sa Holy Land. Binasag ni Cheng Weikang ang kanyang buong balikat at natambash siya sa lupa. Kakaiba ang magic weapon ni Cheng Weikang. Dala ng tunog ng kampana ang kapangyarihan ng pagkalito sa kanyang kaluluwa. Sa kabutihang palad, gumanap ang Donghuang Bell, kung hindi ang balikat niya ang nabasag kundi ang ulo niya. Sandali lang, napuno ng malamig na pawis ang noo ni Yang Yiu.
Sa sandaling ito, nagulat si Cheng Weikang sa sinaunang kampana na lumitaw sa katawan ni Yang Yiyo, ngunit dahil nasugatan si Yang Yiyo, hindi siya handang manatili. Bigla niyang inihampas ang Wanling staff sa kanyang kamay at muli itong hinampas kay Yang Yiyo. Halika ulit. Sa tingin mo ba, madaling ay bully ang magkapatid? Galit na galit si Yang Yiyo. Sa sandaling ito, isang madilim na liwanag ang kumislap sa kanyang Taiyin Fate Star, at lumitaw ang Gate of Nether City. Ang mga mahiwagang rune ay nabuo ang Gate of Nether City. Sa madilim na liwanag, ang madilim na berdeng ilaw sa mga tauhan ni Cheng Weikang ay ganap na nasisipsip. Sa muling pagharap sa pag-atake ni Cheng Weikang, malamig na ngumuso si Yang Yian, at ginamit ang Dragon Slaying Sword sa kanyang backhand. Ang enerhiya ng Xuanhuang Sword sa sword ay sumabog, at sa sarili niyang malakas na totoong enerhiya, hinampas niya ang 8 Desolations Return to One Sword, at direktang nilabanan ang staff ni Cheng Weikang. Boom! Sa malaking dagandong, ang dalawa ay nagtama sa isa't isa gamit ang isang espada at isang tungkod, at ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay kumalat sa field. Pagkatapos ng pag-ataking ito, dumaing si Yang Yian at nagluwa ng isang subaw ng dugo, habang si Cheng Weikang ay umatras ng 5 o 6 na hakbang bago huminto. Nagkita muli ang dalawa, at tila dahado pa rin si Yang Yian, ngunit karapat-dapat siyang lumabas. Sa sandaling ito, si Lu Yanji at ang Five Elements Beast ay sumugod kay Yang Yian. Kuya Yang, kumusta ka na? Matapos tulungang tumayo ni Lu Yanji si Yang Yian, tiningnan niya ang dugo sa kaliwang balikat ni Yang Yian at biglang namula ang kanyang mga mata. Ayos lang, ingat kayong lahat sa mga tauhan ng apo, kakaiba. Pagkatapos tumayo ni Yang Yian, tinitigan niya si Cheng Weikang at inutusan si Lu Yanji at ang Five Elements Beast. Sa oras na ito, isang mahabang dagandong ng berdeng toro ang narinig niya. Si Yang Yian ay tumingin ng hindi namamalayan, ngunit nalaman na matapos ang berdeng toro ay tuluyang napalaya ni Lu Yanji, diretso itong sumugod sa pulang tigre ni Cheng Weikang. Dati, ang pulang tigre ay napilaya ng espada ni Yang Yian, at pagkatapos ay ang ulo ay binasag ng immortal na bato, ngunit hindi pa rin ito nakakaapekto sa pulang tigre. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tigre na demonyo na nakalampas sa dakilang kasakdalan ng kapigatian. Ang lahi ng demonyo ay likas na malakas sa laman. Kahit paile ang binti at bali ang ulo, malakas pa rin ang kapangyarihan nito sa pakikipaglaban. Ito ay hinabol at binugbog ng bato na walang kamatayan. Si Daoer ang sumusunod sa bato na walang kamatayan at tinamaan ng pamalo ang pulang tigre. Mahigpit na sinulsal ng dalawang maliliit na lalaki ang pulang tigre. Matapos lasonin ni Lu Yanji ang 7 dwarf, nakatakas si Qingno at sumugod sa Qiyu sa lalong madaling panahon. Dahil pagkatapos sumugod si Qingno sa pangunahing bulwagan, naamoy niya na ang kanyang matandang karibal o matandang kaibigan, ang bat na demonyo, ay pinatay ng pulang tigre na ito, o ang pulang tigre ang unang pumatay. Kaya, gustong ipaghiganti ni Qingno ang demonyong paniki. Naririnig ni Yang Yiyo ang kalungkutan at galit mula sa dagandong ni Qingno, at medyo naiintindihan niya ang kalungkutan ni Qingno. Ayon sa malabong pagpapakilala ni Qingno sa demonyong paniki noon, talagang naririnig ni Yang Yiyo na si Qingno at ang demonyong paniki ay emosyonal na magkaaway, ngunit ngayon sa isang kisap mata, ang demonyong paniki ay pinatay ni Cheng Weikang at ng kanyang mga tauhan at hayop. May isip mo ang galit ni Qingno. Ngayong nakatakas si Qingno, si Qiyu ang unang hindi pinalad. Sa katunayan, sa opinyon ni Yang Yiyo, ang pinakamalaking dahilan kung bakit nakulong si Qingno ay maaaring dahil sa sobrang galit niya at nawala ang kanyang dahilan at hindi handa, kaya siya ay nahuli. Kung hindi, paanong ang isang marangal na pag-iral sa antas ng hari ay madaling makulong? Sa sandaling ito, nakatakas si Qingno at sumabog. Nang lumingon si Yang Yian para tingnan, ang asul na toro ay sumugod at kinagat ang leeg ng pulang tigre sa simple at magaspang na paraan. Ang pulang apoy sa katawan ng pulang tigre ay hindi pinansin ng galit na asul na toro. Ang tunog ng mga buto ay narinig mula sa malayo. Kitang-kita na kinagat ng asul na toro ang leeg ng pulang tigre. Pagkatapos ay lumipad ang immortal na bato at tumama sa tigre, tumama sa ulo ng pulang tigre. Ungol. Ang pulang tigre ay sumigaw sa kalungkutan. Ang gintong liwanag ay kumislap kay Daoer at hindi bumitaw. Napamulat siya at nataman ang malaking ulo ng pulang tigre. Sa susunod na sandali, nang lumitaw si Daoer, may hawak siyang pulang kristal na core ng demonyo sa kanyang maliliit na kuko, na naglalabas ng napakalaking demonyong aura. Yang. Pinagmasdan ni Yian ang asul na toro, ang immortal na bato, at si Daoer na sunod-sunod na lumabas. Hindi niya maiwasang manginig sa kanyang puso. Ang pagtutulungan ng tatlong ito, ay talagang nakakatakot. Bagamat sinakop ng Qingno ang ganap na pangunahing puwersa at pinigilan si Qiyu, si Dak Xianxi ay napakataksil at sinamantala ang kahinaan nito upang patayin ito. Tinamaan niya ng isang suntok ang ulo ni Qiyu, na siyang pinakamakamatay. Ang pagiging matako ni Daoer ay ganap na ipinakita sa sandaling ito.
Direkta siyang nag-drill sa ulo ni Chiyo at hinukay ang demonyong kristal na core ni Chiyo, pinatay si Chiyo. Dapat sabihin na perpektong nagtutulungan si Daor at ang iba pa. Pagkatapos na matauhan si Yang Yian, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Tapos tumingin siya kay Cheng Weikang sa tapat. Sa sandaling ito, ang mukha ni Cheng Weikang sa mga mata ni Yang Yian ay asul at lila, at ito ay sobrang pangit. Hindi na ito ginawa ng taong ito ngayon, marahil dahil natatakot siya sa lason ni Luyanji. Ngumisi si Yang Yian at tumingin kay Cheng Weikang at sinabing, "Nako, parang commander ka ng walang tropa, haha." Ngumisi din si Yang Yian habang tumatawa. Ang mga buto ng kanyang buong kaliwang balikat ay binasag ni Cheng Weikang. Kahit na patuloy niyang hinihimok ang kapangyarihan ng pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan na ayusin ito, napakabagal nito. Sa sandaling ito, sina Qingno, Daxianshi at Daor ay nagtipon sa paligid ni Yang Yian, at siyang ay puno ng kumpiyansa. Kaya, paano kung galing siya sa Holy Land? Tinanggap ko ang aking nakababatang kapatid at pinatay ang lahat ng iyong mga nakababatang kapatid. Ngayon tingnan natin kung sino ang mas malakas. Hindi naging mapagbigay siyang sa paghihiganti ng suntok sa kanyang balikat. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinitigan si Cheng Weikang, sa takot na makatakas si Cheng Weikang. Sa nakaraang labanan, nakita ni Yang Yian ang hindi na pagkukunhang pagpatay na intensyon sa mga mata ni Cheng Weikang, at alam niyang hindi siya maaaring manatili. Kahit na siya ay anak ng Wanling Holy Land o kahit na Wanling Holy Mother, kailangan niyang patayin. Kung si Cheng Weikang ay nakatakas ngayon, alam lamang ni Yang Yian na hindi siya makakaligtas sa mundo ng paglilinang sa hinaharap. Ang siyam na banal na lugar sa mundo ng paglilinang ay pawang mga transcendental na nilalang. Sa kanyang kasalukuyang lakas ng cultivation, hindi kayang pukawin sila ni Yang Yian, at wala siyang kapangyarihan na harapin ang mga banal na lugar. Kaya ang pinakamahusay na paraan ay panatilihin si Cheng Weikang sa Taihuang magpakailanman. Sa mga mata ni Cheng Weikang, ang kanyang sitwasyon ay tila talagang masama sa oras na ito, at nakita rin niya ang hindi na pagkukunhang pagpatay na intensyon sa mga mata ni Yang Yian. Pareho nilang gustong maalis ang isa't isa sa lalong madaling panahon. Ngayon ay nasa dilema si Cheng Weikang. Dapat ba siyang tumakas? Kung tumakas siya, ayaw ni Cheng Weikang na gawin iyon. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalaking kawalan. Kung hindi siya tumakas, labis ang takot ni Cheng Weikang sa babaeng katabi ni Yang Yiyo. Bilang isang disipulo ng Wanling Holy Land, siya ay hindi gaanong natatakot sa mga halimaw, ngunit si Cheng Weikang ay natatakot sa makamandag na babae sa tabi ni Yang Yiyo. Ang lason ay masama, na kinikilala sa mundo ng paglilinang. Ang 7-star sword slave ay nalason hanggang sa mamatay sa isang engkwentro. Hindi gaanong kumpiyansa si Cheng Weikang. Bago namatay ang sword slave, sinabi niya na ang babaeng katabi ni Yang Yiyo ay may congenital poison body, at ang kapangyarihan ng lason ay naaninag na. Sa oras na ito, si Cheng Weikang ay kinutya ni Yang Yiyo, at talagang nagalit siya. Siya ay isang disipulo ng Wanling Holy Land, at anak ni Wanling Holy Mother, ang master ng Wanling Holy Land. Siya ay isang kinikilalang pinuno sa mga piling alagad ng banal na lupain sa mundo ng paglilinang. Kailan pa siya napahiya ng ganito? Kung ikukumpara sa kanya, si Cheng Weikang, si Yang Yian ay isang ordinaryong tao lamang. Para itong isang marangal na tinutuya at sinusupil ng isang pulubi. Hindi ito kinaya ni Cheng Weikang. Lumingon ang kanyang mga mata at nahulog sa tatlong espiritong hayop at sa immortal na bato sa tabi ni Yang Yian. Nasa kanya ang sagradong artifact ng Wanling Holy Land, ang Wanling Staff, na maaaring kontrolin ang mga espiritu ng lahat ng mga hayop sa mundo. Bagamat hindi niya talaga kayang kontrolin ang lahat ng espiritu sa kanyang paglilinang, kaya pa rin niya itong suportahan sa loob ng 10 paghinga. Gayunpaman, magbabayad siya ng malaking halaga sa 10 paghinga na ito. Hindi bababasa, ang kanyang kaharian ay bababa sa isang malaking kaharian, at ang pinakamasama, siya ay nasa panganib na mawalan ng kanyang buhay. Ngunit tiningnan ni Cheng Weikang ang patay na si Chiyo at ang malagim na pagkamatay ng 7-star sword slave na sumunod sa kanya mula pagkabata. Ito ay mga kahihiyan para sa kanya. Kung siya ay nakatakas ngayon, siya ay magiging katatawanan sa mga piling disipulo ng banal na lupain sa hinaharap. Ito ay isang bagay na hindi kailanman papayagan ni Cheng Weikang. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Cheng Weikang at biglang itinaas ang Wanling Staff sa kanyang kamay at sinaksak ito ng malakas sa puting jade floor sa kanyang harapan, na gumawa ng malakas na putok. Ang puting jade na sahig sa bulwagan ay kumaluskos at kumalat. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mga kamay, damaloy ang dugo mula sa kanyang mga palad, at sumigaw siya, ang kaluluwa ng 10,000 espiritu, ihahandog ko ang aking dugo upang dalisean ang espiritu ng 10,000 espiritu, ang hayop na 10,000 espiritu, buksan ang selyo. Nang matapos siyang magsalita, napuno ng dugo ang mga kamay ni Cheng Weikang at tumalsik sa 10,000 spirit staff.
Biglang sumabog ang 10,000 spirit staff na may madilim na berdeng ilaw na kasing silaw ng araw. Naramdaman ni Yang Yiyu na may mali. Kahit na hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Cheng Weikang, nakikita niya na ang taong ito ay gumamit ng ilang ipinagbabawal na pamamaraan at gagawa ng isang bagay na walang awa. Siya agad na sumigaw, mabilis na umatras at maging depensiba. Kabanata 1257, Pagkontrol sa mga halimaw at espiritu ng mundo. Habang umuungal si Yang Yian, narinig niya ang hindi mabilang na mga dagandong at iyak ng mga hayop at ibon, tulad ng pag-ungol ng libu-libong kabayo. Siya nakita din na sa madilim na berdeng ilaw ng mga tauhan ni Cheng Weikang, biglang lumitaw ang 3 pulgadang laki na lumilipad na mga hayop. Sa unang tingin, parang marami sila, libo-libo. O 10,000 libo. Hindi mabilang ni Yang Yian ang mga ito, at wala siyang panahon para bilangin ang mga ito. Anyway, sa isang kisap mata, pinalibutan sila ng mga lumilipad na hayop na ito na 3 pulgada. Ang hindi mabilang na lumilipad na hayop na ito, bagamat 3 pulgada lamang ang laki, lahat ay naglabas ng napakalakas na aura, ngunit ang aura na ito ay parang isang uri ng enerhiya, hindi isang puwersa ng pag-atake. Sa madilim na berdeng liwanag, ang mga lumilipad na hayop na ito ay parang isda at hipon na lumalangoy sa madilim na berdeng dagat. Alam ni Yang Yian na ang mga ito ay hindi totoong lumilipad na hayop, ngunit ang mga kaluluwa ng demonyo, libu-libong kaluluwa ng demonyo, at ang mga kaluluwang demonyo na sumugod sa mga tauhan ni Cheng Weikang ay maaaring ang kapangyarihang kontrolado ng mga tauhan. Ang ikinagulat ni Yang Yian ay kumpleto na siya sa totoong enerhiya para ipagtanggol ang sarili sa simula pa lang, ngunit sino ang nakakaalam na ang libu-libong lumilipad na hayop na ito ay direktang hindi pinansin, at hindi pinansin si Lu Yanji. Sa halip, sila lahat ay sumugod patungo sa Qingno, Waxing Beast, Daor at Daxianshi. Nagtataka ito kay Yang Yian, ano ang gagawin nitong Cheng Weikang? Ito ba ang tanging pag-atake na may napakagandang momentum? May mali, dapat may mali. Hindi mapalagay si Yang Yian. Pagkatapos ay nakita niya ang hindi mabilang na 3 pulgadang lumilipad na mga hayop na aktwal na sumugod sa katawan ni Qingno at ng iba pang 4. Upang maging tumpak, sinaktan nila si Qingno at ang iba pang 4 ng sabay-sabay, at pagkatapos ay dumiretso sila sa mga katawan ni Qingno at ang iba pang 4 sa susunod na sandali, na parang hindi epektibo ang depensa ni Qingno at Waxing Beast sa harap ng maliliit na lumilipad na hayop na ito. Ang eksenang ito ay nagparamdam kay Yang Yian na may mali. Biglang naalala ni Yang Yian ang kakaibang kakayahan ng Wanling Holy Land, na kontrolin ang mga hayop. Ang Wanling Holy Land ay kilala sa pagkontrol sa mga espiritu ng lahat ng mga hayop sa mundo, kabilang ang kontrol ng mga espiritu ng langit at lupa tulad ng Immortal Stone. Sa pag-iisip nito, biglang nagbago ang mukha ni Yang Yian. Hindi kaya siya at si Lu Yanji ang target ni Cheng Weikang ng lihim na ipinagbabawal na pamamaraan na ito, kundi ang matandang baka at ang 5 elementong hayop. Ito naging posible talaga. Ang pagkontrol sa lahat ng espiritu ng mga halimaw sa mundo ay isang napaka-nakakatakot na bagay. Matapos makontrol sila, hindi ba posibleng patayin siya at si Lu Yanji? Sa sandaling naisip niya ito, ang asul na baka ay biglang umungal, "Guro, pumunta ka dali, hindi ko makontrol ang aking katawan, ang apo ay kumokontrol sa aking katawan." Umuungol. Tumili. Sa sandaling ito, nanginginig ang puso ni Yang Yian, at tama siya. Ang layunin ni Cheng Weikang ay gamitin ang kapangyarihan ng mga tauhan para kontrolin ang asul na baka at ang 5 elementong hayop upang haharapin siya at si Lu Yanji. Ito ay masyadong mapahamak at nakakatakot. Si Qingno at ang 4 pa ay ang kanyang mga espiritong hayop. Kung papatayin nila siya, maaari ba niyang patayin ang mga ito? Ang sagot ay hindi. Siyempre, kahit na kaya niyang patayin ang mga ito, kailangan niyang patayin ang mga ito. Kung si Qingno lang ang nagagalit, mahihirapan silang mag-away ni Lu Yanji. Siya hindi pwedeng lasunin ni Lu Yanji si Qingno at Daor hanggang mamatay, tama ba? Nang marinig ang dagandong ni Qingno, nanginag ang puso ni Yang Yiu. Tumakas. Makatakas, lahat sila ay napapalibutan, walang pagkakataon na makatakas. Nang matapos magsalita si Qinghao, ang 5 Elements Beast at si Daor ay sunod-sunod na umungal. Nakita ni Yang Yiu na ang mga mata ng 5 Elements Beast at Daor ay naging dark green sa isang punto, at halatang kontrolado sila ni Cheng Weikang. Pagkatapos ay sumugod sila sa kanya. Ang mga bagay ay nabuo sa pinakamasama sa isang kisap mata. Tila ang 5 Elements Beast at Daor ay mas mahina, ngunit si Qingno ay isang king level na halimaw, na may mas malakas na pagtutol, at maaari ding bigyan ng babala si Yang Yiu, para kay Daor at sa 5 Elements Beast, sila ay direktang kinokontrol. Sa sandali ng pag-atake, napilitan din si Yang Yian sa isang sulok. Isang flash ng inspirasyon. Pumasok sa isip niya, at siya may planong harapin ito. Pagharap sa Daor at sa 5 Elements Beast na tumalon, gumalaw ang isip ni Yang Yian at binalot sila.
Sa susunod na sandali, ang Five Elements Beast at Dower ay naglaho ng 1 metro sa harap ni Yang Yian. Napakadelikado, at halos magkaharap sila. Kung talagang magkaharap sila, tiyak na magdurusa siya sa pagkawala, dahil hindi niya kayang patayin si Dower at ang Five Elements Beast. Sa kabutihang palad, mabilis ang isip ni Yang Yian at direktang inilagay ang Five Elements Beast at Dower sa espasyo ng Chen Kun Pot. Ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa Five Elements Beast at Dower na kontrolado ni Cheng Weikang para harapin ang kanyang amo. Sa oras na ito, narinig ang boses ni Luyanji sa kanyang mga tainga, mag-ingat ka. Bang! Puff! Hindi nag-react si Yang Yian bago siya tinamaan ng malakas sa likod. Ito ay gawa ng Immortal Stone. Ngayon lang, nag-aalala lang siya sa pagkolekta ng Five Elements Beast at ng Immortal Stone, at hindi niya inalagaan ang Immortal Stone, ngunit nataman siya ng Immortal Stone, dahilan para dumura si Yang ng dugo sa lugar. Sa sandali ng pagbagsak, nakita ni Yang Yian mula sa gilid ng kanyang mata na ang Immortal Stone ay lumilipad muli patungo sa kanya. Labis siyang nanlumo. Alam din niya na ang Immortal Stone ay maaaring tumama sa mga tao ng tahimik at hindi kailanman makaligtaan. Hanggat ito ay inilunsad, dapat itong tumama sa target. Maliban na lang kung ito ay maka-counter-attack at matamaan ito pabalik, kung hindi, ito ay tatamaan. Sa pagharap sa immortal na bato na muling dumarating dito, tiniis ni Yang Yian ang sakit at pinakawalan ang kanyang espiritual na kamalayan. Nang ang immortal na bato ay nahulog kalahating talampakan sa harap niya, inilagay niya ito sa espasyo ng Chen Kun Pot. Sa oras na ito, gumawa si Luyanji sa isang mislan na boses at nilason si Cheng Weikang. Mabilis siyang nag-react, pero bigla ang pangyayari. Hindi niya inaasahan ni Yang Yian ang sitwasyong ito. Walang nag-isip na kayang kontrolin ni Cheng Weikang ang Five Elements Beasts para kontrahin si Yang Yian. Nang makitang si Yang Yian ay natama ng Immortal Stone at ang kanyang paalala ay kalahating oras na ang lumipas, nadama ni Luyanji na nagkasala, ngunit alam niya na dapat niyang harapin muna ang salarin na si Cheng Weikang sa oras na ito, kung hindi, talagang magiging mahirap kung kikilos si Qingno. Sa kabutihang palad, malakas si Qingno at lumaban sandali bago tuluyang na-control ni Cheng Weikang. Ikanaway ni Luyanji ang kanyang mga kamay kay Cheng Weikang at ang mga makukulay na ilaw ay lumipad, naging mga bulaklak ng lotus, na nakakalat sa buong kalangitan tulad ng mga snowflake sa isang iglap. Ang mga tauhan ni Cheng Weikang ay sumabog na may madilim na berdeng ilaw, at sa sandaling ito, ang makulay na liwanag sa kamay ni Luyanji ay mas maganda, nakasisilaw, ngunit tinakton nito ang madilim na berdeng ilaw at tinakton ito sa bilis ng kidlat. Ang lahat ng 3 pulgadang lumilipad na hayop na pinaliwanagan ng makulay na liwanag ni Luyanji o natatakpan ng sakuna na laso ni Luyanji ay naging madilim na berdeng usok at alikabok sa panaghoy. Ito ay si Cheng Weikang naman ang magbago ng mukha. Hindi niya inaasahan na ang babaeng nagtatanim ng lason sa tabi ni Yang Yiu ay magkakaroon ng ganoong dominanteng kasanayan sa lason. Dapat mong malaman na ang Wanling staff sa kanyang kamay ay ang pinakamataas na sagradong sandata ng Wanling Holy Land. Upang maisaaktibo ang ipinagbabawal na lihim na pamamaraan na ito, nagbayad si Cheng Weikang ng napakalaking halaga, para lamang ipatawag ang kapangyarihan ng Wanling staff sa Wanling staff na kontrolin ang ilang espiritong hayop sa paligid ni Yang Yiu. Napakakinas nito sa simula. Siyempre, maliban sa asul na toro sa antas ng hari, ang iba tulad ng 5 elemento ng hayop, ang gintong marten at ang asul na bato ay kontrolado lahat. Tanging ang asul na toro sa antas ng hari ay masyadong malakas upang suportahan ang paghaharap, ngunit ito ay isang oras din bago niya makontrol ang asul na toro. Sino ang nakakaalam na ang pamamaraan ni Yang Yian ay lampas sa imahinasyon ni Cheng Weikang? Sa huling sandali, pinaalis niya ang Five Elements Beast at ang Golden Marten. Dahil dito, nalaman ni Cheng Weikang na dapat magkaroon ng magic weapon si Yang Yian. Sa kabutihang palad, nakontrol niya ang Bluestone para tamaan si Yang Yian mula sa likuran, ngunit bago pa man siya maging masaya, nakita niya ang babaeng katabi ni Yang Yian na naglabas ng kalangitan na puno ng makulay na liwanag, at ang mga bulaklak ng lotus ay kumakalat na parang mga snowflake, naganap na sumasakop sa kapangyarihan ng kanyang Wanling staff. Ang Wanling staff ay tinatawag na Wanling staff dahil ang kayamanang ito ng Wanling Holy Land ay sumisipsip ng kapangyarihan ng 10,000 lumilipad na hayop at mga demonyo. Matapos niyang gamitin ang ipinagbabawal na sekretong pamamaraan para i-activate ang mga demonyong ito, maaari niyang impluwensyahan at kontrolin ang mga espiritu ng mga halimaw at ibon sa mundo. Napatunayan ng mga katotohanan na tama ang ginawa ni Cheng Weikang. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na si Yang Yian ay may magic weapon, at hindi niya inaasahan na ang laso ng laso na babae sa tabi ni Yang Yian ay makakapigil sa kapangyarihan ng kanyang Wanling staff. Sa isang iglap, nakita ni Cheng Weikang ang liwanag ng 7 damong nakatikip sa kanya. Sa sandaling ito, nagulat si Cheng Weikang at biglang nagluwa ng isang subo ng dugo sa Wanling staff. Ayaw niyang sumuko ng ganito.
Kailangan niyang patayin ang isa kay Yang Yiu o ang babaeng nasa harapan niya kahit anong mangyari. Kung hindi, hindi ba magiging walang kabuluhan para sa kanya na magbayad ng napakalaking presyo na maaaring bumagsak sa isang malaking kaharian? Paano siya magiging willing? Isang subaw ng dugo ang nagwisik sa Wanling staff, at ang Wanling staff ay muling umilo ng madilim na berde, at tumunog ang siyam na kampana dito. Alam ni Yang Yiu na ang dingdong ng mga tauhan ni Cheng Weikang ay maaaring makaapekto sa kanyang isipan, kaya mabilis niyang na-activate ang Sun Fate Star. Ang rune ng East Emperor Bell ay kumislap at muling gumawa ng dagandong, na nilabanan ang dingdong na kapangyarihan ng mga tauhan ni Cheng Weikang. Ngunit sa oras na ito, nakita ni Yang Yiu ang buong katawan ni Lu Yanji na nanginginig, at ang makulay na liwanag ay agad na hamina. Ngunit para kay Yang Yiu, sapat na ang oras na binili siya ni Lu Yanji. Siya ay umungal, Daoyin. Ang ikalawang galaw ng 12 Supremes, Magical Power, ang Daoyin ng Longevity Supreme Seal, ay ginanap. Kinuyam niya ang kanyang kamay at sinuntok si Cheng Weikang sa dibdib. Bang! Bitik! Puff! Bumagsak ang dibdib ni Cheng Weikang sa ilalim ng suntok, at nabali ang kanyang mga buto. Napasigaw siya at lumipad pabalik, nagdurr ng dugo sa hangin. Ngunit direktang tumama siya sa dingding ng bulwagan, at sinuntok palabas ng bulwagan ni Yang Yiu sa putok. Isang malaking butas na hugis tao ang lumitaw sa dingding ng bulwagan. Sa sandaling ito, siya ay binugbog ni Yang Yiu palabas ng bulwagan, ngunit ang Wanling staff sa orihinal na lugar ay umiiral pa rin. Ikanaway ni Yang Yiu ang kanyang kamay at direktang hinigpitan ang staff sa espasyo ng Chen Kunpot upang maiwasan ang anumang gulo. Ang madilim na berdeng ilaw sa bulwagan ay nawala, at ang asul na toro ay tumigil sa paggulong sa lupa sa pakikipaglaban sa kapangyarihan ng mga tauhan. Muling lumiwanag ang mga mata ni Lu Yanji, ngunit hindi tumigil si Yang Yiu. Humakbang siya at humabol sa malaking butas sa bulwagan na binasag ni Cheng Weikang. Sa sandaling ito, isang ideya lang ang nasa isip niya, ang alisin ang kasamaan. Anyway, si Cheng Weikang ay nasugatan niya ng husto. Kung hindi niya ito papatayin ngayon, kailan niya ito papatayin? Bukod dito, nag-iwan ng malalim na impresyon si Cheng Weikang kay Yang Yiu. Masyadong mahirap pakisamahan ang lalaking ito. Kung hindi niya ito papatayin, ito ay isang kapahamakan. Nang mabilis siyang lumabas sa malaking butas, wala siyang nakitang bakas ni Cheng Weikang sa puting Jade Square sa labas. Nagkaroon lamang ng malaking pool ng dugo sa lupa. Ginamit niya ang Chen Kunai para tumingin sa paligid, ngunit hindi niya nakita si Cheng Weikang. Kabanata 1258, ang paglilinang ng kapangyarihan ng bituin sa buhay ay pumasok sa panahon ng kapigatian. Kuya Yang, tumakas. Tanong ni Lu Yanji matapos siyang habulin palabas ng bulwagan. Tumango si Yang Yiu at sinabing, tumakas siya. Dapat ba natin siyang habulin? Sabi ni Lu Yanji. Si Cheng Weikang ang ikalawang henerasyon ng banal na lupain, at hindi mahina ang kanyang kayamanan. Dahil nakatakas na siya, hindi na niya kami bibigyan ng pagkakataon na makahabol. Forget it, tinamaan siya sa dibdib ko, sapat na sa kanya. Huwag mag-isip tungkol sa paggawa ng anumang bagay sa maikling panahon. Okay ka lang ba? Tanong ni Yang Yiu kay Lu Yanji. Ayos lang ako, ikaw. Dapat mong mabilis na gamutin ang iyong mga sugat. Tumingin si Lu Yanji sa nag-aalalang mukha ni Yang Yiu. Sa oras na ito, talagang napahiya si Yang Yiu. Karamihan sa kanyang silver-white na buhok ay nabahira ng pula ng dugo, ang kanyang kaliwang balikat ay bumagsak, at ang kanyang likod ay nataman muli ng Immortal Stone, na may malalim na butas ng dugo na gumuho din. Pilit nang umiti si Yang Yiu at sinabing, ay, okay lang ako. Sa totoo lang nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Paano siya magiging maayos matapos siyang tamaan ng 2 beses? Bilang karagdagan, ang krisis ay nalutas, at pagkatapos na makatakas si Cheng Weikang, ang tense na nerbiyos ni Yang Yian ay lumuwag at hindi na siya makatagal. Bumagsak siya sa lupa at mahinang sinabi kay Lu Yanji, Yanji, protektahan mo ako, kailangan kong gamutin ang aking mga sugat. Pagkatapos noon, umupo siya at sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Sa katunayan, ang kanyang panloob at panlabas na mga kondisyon ay napakasama sa sandaling ito, at kailangan niyang pagalingin ang kanyang mga sugat sa lalong madaling panahon. Ang dugo lamang ay sapat na para sa kanya. Tumango si Lu Yanji na may pulang mata at tumayo sa harap ni Yang Yian at sinimulang protektahan siya. Hindi maliit ang mga pinsala ni Yang Yian. Ang kanyang kaliwang balikat ay nasugatan ng mga tauhan ni Cheng Weikang. Nang inaayos niya ang pinsala, natagpuan niya ang isang mahirap at nangingibabaw na puwersa sa sugat. Ang suntok sa likod niya ay dulot ng diwatang bato. Ang nagpalungkot kay Yang Yian ay ang suntok sa Fairy Stone ay nagdulot din ng puwersa sa sugat, at talagang hindi ito madaling ayusin. Ang sugat na iniwan ng mga tauhan ni Cheng Weikang ay may dalang puwersang pambabae, at ang sugat na iniwan ng diwatang bato ay isang mainit at nangingibabaw na puwersang panlalaki.
Nag-intertwined ang dalawang puwersa sa katawan, at hindi sila makapaghalo sa isa't isa. Maaaring sabihin na ang apoy at tubig ay hindi maaaring magkasabay at nagsimulang mag-away sa katawan, na medyo masakit sa ulo para kay Yang Yian. Ang kapangyarihan ng pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan ay hindi malulutas, at imposibleng sugpuin ang magkabilang dulo. Ngunit hindi maaaring hayaan ni Yang Yian na ang dalawang malakas na puwersang ito ay umikot sa kanyang katawan. Sa dalawang puwersang ito sa kanyang katawan, hindi gumanda ang kanyang mga sugat. Pinatunayan din ng mga katotohanan na sa dalawang puwersang ito sa kanyang katawan, ang kapangyarihan ng kanyang kaharian ng buhay at kamatayan ay magiging walang kabuluhan. Sa oras na ito, alam ni Yang Yian na hindi niya hahayaang kurutin ng dalawang puwersang ito ang isa't isa sa kanyang katawan. Kung magpapatuloy ito, lalala at lalala ang sitwasyon. Posibleng sirain ng mga Meridian at ang dalawang elementong purple na mansion. Ang dalawang puwersa ay dapat na pinuhin sa lalong madaling panahon. Habang tumatagal, mas hindi kanais-nais para sa kanya. Dahil sa pinsalang ito, napagtanto din ni Yang Yian na ang mahiwagang sandata at ang kakaibang bato ay mayroon ding sariling kakaibang kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay iba sa tunay na chi ng magsasaka. Maaari itong umiral ng nakapag-iisa at magdulot ng malaking pinsala sa kaaway. O mayroon itong sariling natatanging katangian. Not to mention the staff of Cheng Weikang, it could be seen that the staff is extraordinary at hindi dapat ordinaryong staff. Ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay ang Immortal Stone ay hindi lamang makakatama sa mga tao, ngunit mayroon ding isang malaking attribute power. Ayon sa pagkaunawa ni Yang Yian sa mga kakaibang bato, ang mga halaman at bato na maaaring magdala ng kanilang sariling katangian ng kapangyarihan ay pambihira pagkatapos magsanay ng Taoismo. Ang Immortal Stone ay kilala bilang ang Immortal Stone. Noong una, hindi ganoon ang iniisip ni Yang Yian, ngunit ngayon ay tila talagang minamaliit niya ang Immortal Stone. Siguro ang bato ay hindi maaaring tumama sa immortal ngayon, ngunit maaaring hindi ito ang kaso sa hinaharap. Maingat niyang naranasan ang kapangyarihan ng Immortal Stone na natitira sa kanyang sugat. Bilang karagdagan sa sobrang init, ang kapangyarihang ito ay mayroon ding mainit na lugar na napakadikit. Para siyang kapirasong plaster na hindi matatanggal pagkatapos dumikit. Siguro kapag muling nag-evolve ang Immortal Stone sa hinaharap, maaaring may kakayahan talaga itong patayin ang immortal gamit ang isang bato. Ang init ng immortal na bato lamang ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong magsasaka. Kung si Yang Yian ay wala sa kaharian ng buhay at kamatayan, matagal na siyang bumagsak dahil sa dalawang puwersang panloob na kumikilos sa kanyang katawan. Walang pagpapabuti sa pagpilit sa kapangyarihan ng kaharian ng buhay at kamatayan na ayusin ang sugat, at ang epekto ng tunay na chi sa katawan ay mas mababale. Ang pangunahing dahilan ay hindi ang pinsala sa sugat, ngunit ang kapangyarihang iniwan ng walang kamatayang bato at ang mga tungkod sa sugat ay napakahirap pakitunguhan, kaya wala siyang paraan upang magsimula. Matapos makaramdam ng pagod, gumalaw ang isip ni Yang Yiu at na-activate ang Sun and Moon Stars. Sinusubukan na niya ngayon ang iba't ibang mga pamamaraan, naganap na bulag, iniisip na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang pinuhin ang kapangyarihan sa kanyang katawan upang ayusin ang mga alagang hayop. Pagtingin sa loob, ang Donghuang Bell ay lumitaw sa ibabaw ng Sun Star, at ang Nether City Gate ay lumitaw sa Moon Star. Hindi alam ni Yang Yiu kung ang Donghuang Bell at ang Nether City Gate ng dalawang pangunahing bituin na ito ay sarili niyang star statues. Anyway, ginamit niya ang mga ito bilang star statues para i-activate ang mga ito. Bagaman, ang Donghuang Bell at ang Nether City Gate ay mga rune phantom, mayroon silang tunay na kapangyarihan, lalo na ang mga rune ng Donghuang Bell ay naaninag na. Hanggat may iniisip siya, ang Donghuang Bell ay lilito sa labas ng kanyang katawan upang bumuo ng isang depensa, at ang mga rune ng Donghuang Bell ay magagawang pinuhin ng poison gas pagkatapos na sila ay naiilawan. Lahat ito ay na-verify sa Kumungyo. Tulad ng para sa gate ng Nether City, ito ay mas mahiwaga. Ang itim na gate ng Nether City ay tila kumakatawan sa kadiliman at laging puno ng misteryo. Nang mabuksan ang gate ng Nether City, tila hinihigop nito ang lahat ng kapangyarihan ng Extreme Yin sa gate ng Nether City. Kahit na hindi alam ni Yang Yiu kung ano ang nasa loob ng gate ng Nether City, sapat na iyon basta't makakatulong ito sa kanya. Sa sandaling ito, hinimok niya ang dalawang pangunahing bituin sa buhay na lumitaw sa Liangyi Zifu. Ang Donghuang Bell ay nagpakita ng mga gintong rune, at ang gate ng Nether City ay nagpakita ng mga itim na rune na puno ng misteryo. Matapos lumitaw ang dalawang pangunahing bituin sa buhay, lumitaw ang isang mahiwagang eksena. Ang gintong rune sa Donghuang Bell ay kumislap at mabilis na lumabas ng Liangyi Purple Palas ng direkta sa sugat sa likod. Pagkatapos ng pag-ikot at pag-ikot, ang kapangyarihan ng sugat na dulot ng Immortal Stone ay dalisay sa isang iglap. Ang mainit na kapangyarihan na naiwan sa sugat ng Immortal Stone ay kasing hirap ng plaster para kay Yang Yian,
ngunit sa ilalim ng kapangyarihan ng rune ng Donghuang Bell, ito ay ganap na napino sa isang hininga. Pagkatapos ay gumagala ang rune ng Donghuang Bell sa sugat. Ang malalim na sugat sa buto ay parang namamanhid, ngunit ang sugat ay gumagaling sa bilis na nakikita ng mata. Wala pang 10 paghinga, tuluyan nang naayos ang sugat sa likod. Kahit na ang rune ng Donghuang Bell o ang rune power ay gumagala sa mga meridian sa katawan. Ito, mabilis na umikot sa loob ng 1 linggo at bumalik sa Sun Life Star. Dong! Isang malamyos na kampana ang tumunog sa katawan, at ang liwanag ng Donghuang Bell ay kumikinang ng maliwanag. Tuwang-tuwa si Yang Yian. Nalaman niya na ang kapangyarihan ng Immortal Stone ay hinigup at nilamon ng Donghuang Bell. Pagkatapos ng isang cycle ng sirkulasyon sa kanyang katawan, ang kanyang cultivation ay tumaas ng husto at umabot sa rurok ng Great Perfection of the Combination Realm. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa Tribulation Period. Sa parehong oras, ang Taiyin Fate Star ay sumabog na may itim na liwanag. Ang gate ng Nether City ay bumukas sa oras na ito. Kulay abo pa sa loob at walang malinaw na makikita. Gayunpaman, nang bumukas ang gate of the Nether City, isang malamig na itim at kulay abo na daloy ng hangin ang lumabas at direktang damaloy sa sugat sa kaliwang balikat ni Yang Yian. Sa sumunod na sandali, ang kapangyarihang pambabae na iniwan ng mga tauhan ni Cheng Weikang ay naglaho rin ng tuluyan sa ilalim ng itim at kulay abong kapangyarihan matapos magbukas ang Gate of the Nether City. Katulad ng rune power ng Donghuang Bell, inayos ng kapangyarihan ng Gate of the Nether City ang sugat sa kaliwang balikat at ibinalik ito sa orihinal nitong estado. Nag-circulate din ito sa katawan para sa isang cycle at bumalik sa Taiyin Fate Star. Pagkatapos ay ang walang ilaw na liwanag ay suminag sa Liangyi Purple Mansion, at si Yang Yian ay nabigla sa lahat. Kotse. Isang napakalinaw at malutong na tunog, tulad ng pagkabasag ng salamin. Ngunit nalagpasan nito ang harang. Si Yang Yian ay pumasok sa maagang yugto ng kapigatian. Hindi niya akalain na after activated his 2 life stars this time, makakapag-produce pa siya ng ganoong epekto. O masasabing malilinang ang kanyang life star power. Hindi niya ito alam noon at wala siyang lakas ng loob na subukan ito. Sa pagkakataong ito, upang maayos ang kanyang mga pinsala, hindi niya sinasadyang natuklasan ang trajectory ng operasyon at paggana ng kapangyarihan ng dalawang bituin sa buhay na sina Donghuang Bell at Yudu Gate. Walang alinlangan na ang dalawang kapangyarihang ito ng rune ay maaaring mailipat sa katawan para sa paglilinang, at si Yang Yian ay nakatuklas ng isang bagong kapangyarihan sa paglilinang sa hinaharap. Noong nakaraan, ito ay tungkol sa pagpino at pagbabago ng espiritu ng enerhiya upang bumalik sa Purple na Mansion, ngunit ngayon ay bigla niyang naunawaan na maaari niyang direktang i-activate ang kapangyarihan ng Life Star upang linangin sa hinaharap, at ang epekto ay maaaring lampas sa kanyang imahinasyon. Ang dakilang kasakdalan ng Fusion Realm sa wakas ay nasira at pumasok sa maagang yugto ng kapigatian. Sa wakas ay nakapasok si Yang Yian sa threshold ng isang mataas na antas na magsasaka. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at isang sinag ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Kuya Yang, sa wakas gising ka na. Ang boses ni Luyanji ay narinig sa kanyang mga tainga. Gaano katagal na akong nagsasanay? Hindi napigil ang magtanong ni Yang Yian matapos marinig ang mga salita ni Luyanji. Masasabi niyang tila nag-aalala si Luyanji na hindi siya magising. 3 buwan. Dahan-daang sabi ni Luyanji. Kabanata 1259, Pagpapalo sa Green Ox. Para kay Yang Yian, isang kisap mata lang ang kailangan para makapagsanay at gumaling sa kanyang mga sugat, ngunit 3 buwan na ang lumipas. Nang marinig niyang magsalita si Luyanji, ngumiti talaga siya ng mapait. Walang oras sa paglilinang. Habang naglilinang ka, mas hindi gaanong mahalaga ang oras. Binabati kita, kapatid na Yang, sa pagpasok sa Tribulation Crossing Stage. Ang iyong paglilinang ay umabot sa mas mataas na antas. Nakita ni Luyanji na si Yang Yian ay hindi agresibo sa pagbawi mula sa kanyang mga pinsala, at ang kanyang kultibasyon ay umabot pa sa maagang yugto ng Tribulation Crossing. Huminto si Yang Yian at ngumiti, malayo pa ito mula sa totoong Tribulation Crossing Stage. Walang malaking kapigatian sa Great Wilderness. Pagkatapos mong lumabas at tumawid sa malaking kapigatian, maaari kang ituring na isang tunay na Tribulation Crossing Stage cultivator. Kailangan mo pang magsumikap. Mahinhin si Yang, ngunit masaya rin siya sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay wala na siya sa ilalim. Dati, ang 5 Elements Beast at Luyanji ay parehong nasa Tribulation Crossing Stage, ngunit siya lang ang nasa Fusion Stage. Ngayon, bagamat hindi pa siya tumatawid sa Tribulation Crossing Stage, siya ay pinigilan ng Great Wilderness Law. Hanggat lalabas siya, maaari siyang tumawid sa Tribulation Crossing Stage at maging isang tunay na Tribulation Crossing Stage cultivator. Pero tama lang. Maaari siyang magsanay ng higit pa at magkaroon ng karanasan sa Great Wilderness para maglatag ng matatag na pundasyon.
Saka lamang niya madaragdagan ang kanyang mga pagkakataong magtagumpay sa pagtagumpayan ng kapigatian pagkatapos niyang umalis. Ang matandang lalaki na si Yun Changxi ay nagsabi sa kanya noon na hindi niya hahayaang tahakin ang landas ng mga nakakalat na immortal, ngunit ang landas ng pag-akyat. Bagamat ang matanda mismo ang Supremo ng nagkalat na mga immortal at tinahak ang landas ng mga nakakalat na immortal, hindi lubos na naunawaan ni Yang Yiyu kung bakit siya, bilang isang disipulo, ay kailangang pagtagumpayan ang malaking makalangit na kapigatian at tahakin ang landas ng pag-akyat. Ngunit maipapangako lamang niya sa matanda na tiyak na malalampasan niya ang malaking kapigatian sa langit at tatahakin ang landas ng pag-akyat. Nang tanungin niya ang matandang lalaki kung bakit, ang sagot ng matanda noong panahong iyon ay mayroong 12 kapigatian para sa mga nagkalat na immortal, isang kapigatian para sa isang araw, isang kapigatian para sa isang impyerno, at isang kapigatian para sa mga pintuan ng impyerno. Bawat 1,000 taon, mayroong isang kapigatian para sa mga nakakalat na immortal, at bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli, at ang mga tumatawid sa kapigatian ay halos patay na. Kahit na ang mga salita ng matanda ay sinabi sa oras na iyon, at naisip ni Yang Yiyu na ito ay may katuturan, ngunit sa kanyang puso, tila may iba pang malalim na kahulugan ng matanda. Gayunpaman, ang pagtahak sa landas ng pag-akyat ay ang tamang pagpipilian para sa kanya. Sa makatuwid, ito ay kinakailangan upang matagumpay na makaligtas sa malaking makalangit na kapigatian, na siyang pinakamalaki, pinakahuli at pinakanakamamatay na pagsubok para sa mga magsasaka. Ang pagligtas dito ay haantong sa daan ng pag-akyat. Ang pagkabigong makaligtas sa kapigatian ay nangangahulugan na ang isa ay magiging isang sundalo na nabagong anyo sa isang nakakalat na walang kamatayan. Nakamamatay na maghintay para sa malaking makalangit na kapigatian na nangyayari bawat 1,000 taon. Mayroong 12 beses, bawat oras ay mas mabangis kaysa sa huli. Kung ikaw ay mapalad, maaari kang mabuhay ng 1 beses, 2 beses, o kahit 3 o 4 na beses. Ngunit sino ang makatitiyak na makakaligtas ka sa kapigatian hanggang sa 12 pagkakataon? Kung mabibigo kang makaligtas sa mahalagang kapigatian, ito ay magiging ganap na pagkawala, at ang iyong kaluluwa ay makakalat. Sa makatuwid, ang makaligtas sa malaking makalangit na kapigatian at tumahak sa daan ng pag-akyat sa langit ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Ito, nagpapakita rin na hindi dapat maliitin ang susi at kahirapan sa pagligtas sa malaking makalangit na kapigatian. Si Yang Yiyan ay nakinig sa mga salita ni Lu Haitang sa pagkakataong ito at pumunta sa Taihuang para sa pagsasanay para sa kadahilanang ito, upang maglagay ng isang magandang pundasyon para makaligtas sa malaking makalangit na kapigatian. Tanging kapag ang pundasyon ng pag-survive sa kapigatian ay inilatag ng matatag, ikaw ay makatitiyak na makaliligtas sa malaking makalangit na kapigatian pagkatapos lumabas. Kung hindi, ito ay isang walang magawang pagpili upang makaligtas sa malaking makalangit na kapigatian at maging isang nakakalat na immortal. Ang Great Heavenly Tribulation ay ang pinakakakaiba at hindi nahuhula ang pagsubok sa daan ng langit. Walang sinumang nang-ahas na sabihin na may tiwala sila sa pagdaig sa dakilang kapigatian sa langit. Maging ang mga mapagmataas na anak ng langit ay hindi nang ahas na sabihin na sigurado silang makakaligtas sa dakilang kapigatian sa langit. Matapos pasiglahin ang isa't isa kasama si Lu Yanji sa ilang salita, nagtanong si Yang Yiyan, nasa main hall pa ba si Qingno? Bueno, ang pagkamatay ng halimaw na paniki ay tila nagpalungkot kay Qingno. Hindi pa siya lumalabas ng main hall. Sabi ni Lu Yanji, tara na at tingnan natin. Si Yang Yiyan ay nagmamalasakit pa rin sa bagong tanggap na Qingno. Nang makitang malungkot si Qingno dahil sa pagkamatay ng halimaw na paniki, tumangala si Yang Yiyan kay Qingno. Ang mga tao at halimaw na nagpapahalaga sa pagkakaibigan at katapatan ay karapat-dapat na igalang. Ngayon ang mahirap gamutin na katawan ng lason ni Lu Yanji ay umabot na rin sa Great Heavenly Tribulation stage. Tulad niya, haharapin din niya ang Great Heavenly Tribulation pagkatapos niyang lumabas. Ngayon silang dalawa ay may parehong panimulang punto at kailangang maglatag ng isang magandang pundasyon bago nila harapin ang Great Heavenly Tribulation pagkatapos nilang lumabas. Pagkatapos uminom ng Hanyuan Beizun Pill, ang cultivation ng 5 Elements Beast ay umabot sa lakas na maihahambing sa huling yugto ng Dokang. Ito ang pinakamalakas sa koponan noon, ngunit ngayon sa pagkakaroon ng Green Ox, ito ang naging pinakamahina. Kung ikukumpara kay Lu Yanji, bagamat ang cultivation ni Lu Yanji ay kakapasok pa lang sa tribulation period, siya ay isang poison cultivator na may malaking tagumpay sa katawan ng masasamang lason. Ang kanyang pag-atake ng lason ay talagang walang talo. Siya ay tinatawag na 5 Elements Beast. Kahit na ang king level na Green Ox ay maaaring hindi makayanan ang masamang lason ni Lu Yanji. Sa pagkakataong ito, si Cheng Weikang ay malubhang nasugatan at nakatakas, salamat sa lason ni Lu Yanji. Kung hindi, maaaring hindi masuntok ni Yang Yiyu si Cheng Weikang sa dibdib at mailabas ang kanyang galit. Binasag ni Cheng Weikang ang kanyang kaliwang balikat gamit ang isang magic staff,
at sinuntok niya si Cheng Weikang sa dibdib bilang ganti, na isang tubo. Bukod dito, sa pagkakataong ito ay kinuha niya ang makapangyarihang magic staff mula sa kamay ni Cheng Weikang. Alam ni Yang Yiyo na kasama ang magic staff na ito, ang kanyang paglalakbay sa Taihuang sa pagkakataong ito ay isang mahusay na ani. Pagtalikod niya, pumasok siya sa Chen Kunpot Space para pag-aralan ang mga tauhan ni Cheng Weikang. Pagkapasok sa bulwagan, nakita ni Yang Yiyan at Lu Yanji si Qingno na nagbabantay sa katawan ng demonyong paniki, na nakadama ng panlulumo. Matapos maramdaman ang pagdating ni Yang Yiyan at Lu Yanji, lumingon si Qingno at nagpasalamat sa kanila, "Guro at ginang, salamat, matandang baka." Natural na alam ni Yang Yiyan na pinasasalamatan sila ni Qingno sa pagpatay sa 7-star sword slave at matinding pananakit kay Cheng Weikang, na isa ring paghihiganti para sa Batdiman. Bumangon ka, ang buhay at kamatayan ay itinakda ng tadhana, at hindi mo ito makokontrol. Ilibing mo ang demonyong paniki, at pagkatapos ay lumapit sa akin. May mga importanteng bagay na susunod mong gagawin. Sa pagkakataong ito, halos masira kaming lahat ng kawalang ingat mo. Kung isa sa alang-alang ang iyong katapatan at katwiran, hindi kita papanagutan sa pagkakataong ito, ngunit tandaan, hindi na ito mauulit. Matigas na sabi ni Yang Yiyan sa dulo. Gaya ng sinabi niya, muntik na siyang mamatay sa pagkakataong ito dahil masyadong walang ingat si Qingno at direktang sumugod para ipaghiganti ang demonyong paniki, ngunit pinigilan siya ng iba. Sa huli, siya, ang Panginoon, ay muntik nang mawalan ng buhay. Ito ay isang tipikal na kaso ng patuloy na pagpapadala. At saka, kung gusto mong maghiganti, Qingno, dapat mong tanungin ang iyong master para sa mga tagubilin, tama ba? Ang pagmamadali ng padalos-dalos ay panliligaw sa kamatayan. Sabihin sa kanya na dapat pag-usapan ito ng lahat. Hindi niya alam na magkakaroon ng ganito kakilig na sitwasyon. Ang isang mahusay na demonyong hayop ng antas ng hari ay pinigilan ng iba. Nakakahiya talaga. Nagalit si Yang Yiyo. Nagalit siya na si Qingno ay hindi masunurin at walang paggalang sa kababaan. Hindi man niya siniseryoso ang mga bagay na ito, kailangan pa rin niyang alagaan ito kapag nagdulot ito ng gulo. Sa pagkakataong ito, hindi kumusta si Qingno at hindi siya siniseryoso, ang master. Isa itong aral na muntik nang magdulot ng kapahamakan. Kaya't kinatok ni Yang Yiyo si Qingno, iniisip na kailangan pa niyang magpakita ng kamahalan sa hinaharap. Walang utos kung walang mga patakaran, at ang pinakakahilahilakbot na bagay ay na siya ay hukay ang master. Nang mahigpit na nagsasalita kay Qingno, ginamit ni Yang Yiyo ang kapangyarihan ng kontrata sa pagitan ng tubig ng buhay at Qingno sa kanyang puso. Si Lu Yanji sa tabi niya ay walang naramdaman, ngunit lumuhad si Qingno sa harap ni Yang Yiyo ng may palikpak, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Sa sandaling ito, naramdaman ni Qingno ang pisikal na presyon na kasing lakas ng isang bundok mula kay Yang Yiyan. Pakiramdam ko, hanggat may iniisip ang master na ito, papatayin siya. Naramdaman ni Qingno ang panggigipit at takot mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa kay Yang Yiyan, at sinabi sa nanginginig na boses, "Alam ng matandang niyo na ako ay mali, nakikiusap ako sa Panginoon na patawarin ako, hindi na ako mangangahas na gawin itong muli sa susunod." Ang mga mata ni Yang Yiyan ay nakatutok, at pagkatapos maramdaman ang takot ni Qingno, inalis niya ang presyon ng tubig ng buhay at sinabi, "Bumaba ka, ilibing mo ang halimaw na paniki, may itatanong ako sa iyo." Oo, aalis ang matandang niyo. Ang katawan ni Qingno ay kumikislap ng berdeng ilaw habang nagsasalita siya, at binuhat niya ang katawan ng paniki palabas ng bulwagan. Sa oras na ito, nakaupo si Yang Yiyan na naka-cross-legged at sinabi kay Lu Yanji, "Yanji, protektahan mo ang batas, pupunta ako upang makita ang 5 Elements Beast at Dower." Dati, ang 5 Elements Beast Dower ay nalito sa kapangyarihan ng mga tauhan ni Cheng Weikang nang siya ay lumaban sa diwatang bato, at dinala niya sa espasyo ng Chen Kunpot, at walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Gayunpaman, ang pagpasok sa espasyo ng Chen Kunpot ay katumbas ng paghihiwalay sa kanila, kaya dapat ay maayos sila. Ngunit sa huli, inilagay din niya ang mga tauhan ni Cheng Weikang sa espasyo ng Chen Kunpot. Nag-aalala pa rin si Yang Yiyan tungkol sa kakaiba at makapangyarihang tauhan. "Bueno, Kuya Yang, huwag kang mag-alala." Tumango si Lu Yanji. Sa susunod na sandali, ang kamalayan ni Yang Yiyan ay pumasok sa espasyo ng Chen Kunpot at nalaman na ang 5 Elements Beast, Dower, at Daxianshi ay maayos at bumalik sa normal, ngunit sa sandaling ito, silang tatlo ay tumangala sa langit. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyan nang makita niya ito, at diretso siyang pumasok sa Chen Kunpot. Pagkapasok niya, nakita niya ang mga tauhan ni Cheng Weikang na lumulutang sa paligid ng Chen Kunpot Space, na may madilim na berdeng liwanag na tumatama sa kalangitan. Boom boom boom. Ang buong espasyo ng Chen Kunpot ay nanginginig. Pagkapasok ni Yang Yiyan, hinawakan niya ang staff at pinakilos ang kapangyarihan ng Chen Kunpot Space para supilan ang staff sa isang iglap.
Matapos bumagsak sa lupa, hawak lang ito sa kanyang kamay, nanginginig na ang staff, na para bang sinusubukan itong tumakas mula sa espasyo ng Chenkunpot. Emph, hindi ka pa rin mapakali sa aking espasyo, nararapat kang bugbugin. Habang nagsasalita si Yang Yian, gumagalaw ang kanyang isipan at ang kapangyarihan ng espasyo ng Chenkunpot ay patuloy na natipon sa kanyang mga kamay, handang turuan ng leksyon ang hindi mapakali na staff na ito. Kabanata 1260, ang Soul Seal ng banal na ina ng lahat ng espiritu. Ang malakas na puwersa ng espasyo ng Chenkunpot ay tinipon ni Yang Yiu sa kanyang kamay at pinigilan ang mga tauhan. Boss! Nanginginig ang staff sa ilalim ng malakas na puwersang natipon sa kamay ni Yang Yiu, at tila ayaw. Hindi pa rin sumuko, Malamig na sumangot si Yang Yiu, at isang patak ng dugo ang bumagsak sa tungkod, na hinihimok ang tunay na apoy, at pinakilos din ang kapangyarihan ng espasyo ng Chenkunpot upang maging apoy, at simpleng pinino ang staff sa isang iglap. Gayunpaman, pagkatapos lamang hikayatin ni Yang Yiu ang totoong apoy na sugpuin ito sa pagkakataong ito, isang boses ng babae ang nanggaling sa staff. Anak, matapang ka. Sa pagbagsak ng mga salita, ang staff ay sumabog sa isang madilim na berdeng ilaw, at isang nasa katanghaliang gulang na bayaw na nakasuot ng phoenix robe at isang rosy na korona ang lumitaw sa staff. Kung tutuusin, isa lang itong multo, hindi totoong tao. Nagulat si Yang Yiu, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang babaeng ito ang dapat na marka ng staff. Ibig sabihin, ang orihinal na may-ari ng staff ay hindi si Cheng Weikang kundi ang babaeng ito. Ngunit hindi natakot si Yang Yian sa espasyo ng Chenkunpot. Napakalakas mo, ngunit isa lamang itong marka ng tauhan, at hindi mo mapipigilan ang mga talahan na yan. Napakatapang mo, naglakas loob ka na banta ako sa palad ko. Si Yang Yian ay hindi natakot at hinawakan ng mahigpit ang staff nang walang anumang intensyon na magpahinga. Sa oras na ito, naunawaan ni Yang Yian na ang mga tauhan ay lumilipad sa Chenkunpot space noon, at tiyak na ang babaeng ito ang gumagawa ng masama. Humph, anak, ako ang Panginoon ng Wanling Holy Land, ang banal na ina ng Wanling. Bagamat hindi ko alam kung paano mo kinuha ang Wanling staff ko sa anak ko, gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka kwalipikadong gumamit ng Wanling staff, lalo pa ang lakas para pinuhin ang Wanling staff. Kahit nabigyan kita ng Wanling staff, maglakas loob ka bang gamitin ito? Ang babaeng ito ay nagsalita ng may hitsura at tono na parang isang mataas na Diyos, ngunit inihayag din niya ang aura ng isang nakatataas sa lahat ng dako, at ang momentum na ito ay hindi isang bagay na maaaring magpanggap ng iba. Sa mga mata ni Yang Yian, ito ay isang uri ng momentum at kilos na humawak sa buhay at kamatayan ng libu-libong buhay sa kanyang mga kamay. Sa totoo lang, kapag nagsalita ang babaeng ito, talagang tumibok ang kanyang puso. Hindi ko inaasahan na ang orihinal na may-ari ng tauhan na ito ay ang Panginoon ng banal na lupain ng lahat ng espiritu, ang tauhan ng banal na ina ng lahat ng espiritu, at hindi ko inaasahan na ang banal na Panginoon ng banal na lupain ng lahat ng espiritu ay magiging isang babae. Sa oras na ito, alam din niya na si Cheng Weikang, na nagudyok sa kanya, ay anak ng banal na Panginoon, at ang kanyang pagkakakilanlan at background ay nakakatakot, ngunit sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga inapo ang banal na ina ng lahat ng mga espiritu, marahil si Cheng Weikang ay isa lamang sa kanila. Ngunit may isang bagay na natitiyak ni Yang Yian, tiyak na isa si Cheng Weikang sa mga inapo na nagustuhan ng banal na ina ng lahat ng espiritu, kung hindi ay hindi niya ibinigay ang Wanling Wan kay Cheng Weikang. Makikita na tama ang pagpatay niya kay Cheng Weikang. Kapag ang gayong tao ay nasaktan, hindi magkakaroon ng posibilidad ng pagkakasundo. Ang problema ngayon ay talagang mayroong marka ng kaluluwa ng banal na ina ng lahat ng espiritu sa Wanling Wand. Si Yang Yian ay tila kalmado sa ibabaw, ngunit ang kanyang puso ay bahagyang tumibok. Dahil palagi niyang nararamdaman na itong banal na ina ng lahat ng espiritu ay hindi isang mabuting tao. Bagamat isa lamang siyang marka ng kaluluwa. Ngunit ang marka ng kaluluwa ng malakas ay lubhang nakakatakot. Ang isang pag-iisip ay maaaring pumatay sa mahina, tulad ng aking matandang si Yun Changxi. Siya ay palaging nasa isang estado ng natitirang kaluluwa, ngunit ang kanyang kaluluwa ay napakalakas. Sa sandaling ito, isang bakas ng soul mark ng kaluluwa ni Wanling ang nasa sarili niyang Wanling staff, na mas nakakamangha. Kaya medyo natakot si Yang Yian. Ngunit nang marinig niya ang banta ng banal na ina ni Wanling sa kanya, ang hubad na pang-aalipusta sa kanyang mga salita, tulad ng paghamak ng isang langgam, ay nagpagalit kay Yang Yian. Ngumisi siya at sumagot, matandang mangkukulam, isa ka lang tipak ng kaluluwa. Ito ang aking espasyo. Kaya mo pa bang baliktarin ang mundo? Ngayon, aayusin ko ang marka ng iyong kaluluwa at ipakikita ko sa iyo kung makokontrol ko ang Wanling staff. Habang sinasabi niya ito, ipinagpatuloy ni Yang Yian ang pagpapakilos ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Noong una, ito ay mga 100 metro sa radius. Sa oras na ito, pinakilos niya ang espiritual na kapangyarihan na 500 hanggang 600 metro sa radius ng Chenkun.
Ang buong Tiankunpot ay ilang libong metro lamang ang radius. Bagamat kalahati lamang ng kapangyarihan ang mga kapangyarihang ito, hindi sila maliit. Gayunpaman, sa oras na ito, ang banal na ina ng lahat ng kaluluwa ay biglang tumawa ng masama at sinabing, "Hahaha, ikaw na ignorante na bata, ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung ano ang kapangyarihan ng isang malakas na kaluluwa. Medyo musmos ka pa para gamitin ang kapangyarihan ng mundo ng kuweba para dalisayan ang kaluluwa ko. Kung gusto mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo." Nang bumagsak ang mga salita, ang Wanling staff ay biglang kuminang ng madilim na berdeng ilaw. Sa sandaling ito, ganap itong kontrolado ng marka ng kaluluwa ng banal na ina ng lahat ng kaluluwa. Kung ito ay isang ordinaryong tao, imposibleng makontrol ang mga tauhan na may bakas lamang ng marka ng kaluluwa. Kung walang makapangyarihan at transcendent na kaluluwa, imposible. Naramdaman ni Yang Yian ang malakas na puwersa na lumabas mula sa Wanling staff, at ang kanyang puso ay tumibok. Iniisip niya kung anong uri ng paglilinang ang matandang bruhang ito. Si Mahayana ba? O Ascension? Napakalakas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Habang ang Wanling staff ay kumikinang sa madilim na berdeng ilaw, mayroon ding mga dagandong ng mga halimaw, at tumunog ang mga kampana ng staff. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian ang isang napakalakas na puwersa na nagtitipon, na lumalaban sa special na puwersa na kanyang pinakilos, at ito ay dumarami pa rin. Nagulat si Yang Yian, at umungol upang palakasin ang pagpapakilos ng espiritual na enerhiya sa Tiankunpot. Ang tunay na enerhiya at tunay na apoy sa kanyang kamay ay inilipat sa Wanling staff na parang itinaya niya ang kanyang buhay. Buzz buzz buzz. Nang inag ang Wanling staff, na nagparamdam kay Yang Yian na ang staff ay lalayo sa kanyang kamay at lilipad palayo sa susunod na sandali. Pero kung tutuusin, nasa Tiankunpot space iyon, na masasabing home court niya. Sa madaling salita, maaari niyang pakilusan ang kapangyarihan ng buong espasyo ng Tiankunpot upang sugpuin ang Wanling staff, o upang sugpuin ang marka ng kaluluwa ng banal na ina ng lahat ng kaluluwa. Walang duda na ang Wanling staff na ito ay isang supreme magic weapon na inalagaan ng isang Saint Lord sa hindi mabilang na taon. Ang kaluluwa ng lahat ng kaluluwa sa loob nito ay isang malaking halaga ng kapangyarihan. Hindi nito kayang gamitin ang buong kapangyarihan nito sa mga kamay ni Cheng Weikang noon, ngunit ngayon ay maaari na nitong gamitin ang buong kapangyarihan nito sa mga kamay ng orihinal na may-ari, ang banal na ina ng lahat ng kaluluwa, bagamat tanging ang marka ng kaluluwa ng banal na ina ng lahat ng kaluluwa ang maaaring magmaneho ng mga tauhan. Ngunit ipinapakita nito na ang kapangyarihan ng kaluluwa ng matandang bruhang ito ay higit sa inaasahan ni Yang Yiu. Alam ni Yang Yiu na kung wala siya sa espasyo ng Tiankunpot sa mga oras na ito, mapapa-address sana siya sa kapangyarihan ng mga tauhan na hinimok ng matandang bruhang ito. Sa dagandong, si Yang Yiu at ang banal na ina ng lahat ng kaluluwa ay nakipagkompetensya sa isa't isa. Pagkatapos ng 10 paghinga, pinakilos ni Yang Yiu ang espiritual na kapangyarihan ng buong espasyo ng Tiankunpot upang sugpuin ang Wanling staff. Pero habang pinipigilan niya, mas lalo siyang natakot. Patuloy niyang pinapakilos ang kanyang lakas upang sugpuin ang mga tauhan, at ang kapangyarihan mula sa mga tauhan ay patuloy na tumataas. Sa itaas ng langit, isang panuurin ang nabuo. Ang gintong liwanag ay sumabog mula sa kamay ni Yang Yian, habang ang madilim na berdeng ilaw ay sumabog mula sa Wanling staff. Ang paghaharap ng dalawa ay parang dalawang araw na lumalaban sa isa't isa. Ang Five Elements Beast, Daor, at Daxianshi sa ibaba ay tumangala. Dapat ba nating tulungan ang Master? Tanong ni Daxianshi na may kumikislap na berdeng ilaw. Squeak, tumili si Daor at paulit-ulit na sumang-ayon. Umiling ang Five Elements Beast at sinabing, kung tutulong tayo sa ganitong uri ng paghaharap, magdudulot lamang ito ng kaguluhan para sa amo. Manahimik at huwag gumalaw. Pinapakilos ng Master ang kapangyarihan ng espasyo ng Tiankunpot. Hindi tayo pwedeng makialam. Ang Wanling staff ay kinokontrol ng isang Saint Lord level soul. Ang magkabilang panig ay lubhang nakakatakot. Hindi ko talaga alam kung kaya silang sugpuin ng Master. Ang Five Elements Beast ay puno ng pag-aalala sa dulo. Siya ay isang hayop ng 5 elemento ng langit at lupa. Siya ay mas sensitibo sa pangunawa sa kapangyarihan ng langit at lupa. Malinaw niyang naramdaman na ang kapangyarihang pinakilos ng Panginoong Yang Yiu ay tila umabot na sa limitasyon, ngunit ang kapangyarihan ng Wanling staff ay umaakyat pa rin. Sa katunayan, ito talaga ang kaso. Ang kapangyarihan na maaaring pakilusan ni Yang Yiu ay umabot na sa limitasyon, at ang espasyo ng Tiankunpot ay libu-libong metro ang radius. Sa sandaling ito, pinakilos niya ang lahat ng kanyang lakas upang sugpuin at pinuhin ang Wanling staff, ngunit ang kapangyarihan ng Wanling staff ay unti-unting tumataas sa mahabang panahon. Ang anino ng kaluluwa ng banal na ina ng lahat ng kaluluwa sa staff ay nagpakita ng kakaibang ngiti at sinabing, umpisa pa lang ito, bata. Hindi ko pa nagagamit ang kapangyarihan ng aking kaluluwa. Humanda ka sa kamatayan, haha.
Nang marinig ang mga salita ng banal na ina ng lahat ng kaluluwa, nabigla si Yang Yian. Sa oras na ito, tila wala siyang ibang paraan. Bukod dito, narinig niya ang banal na ina ng lahat ng kaluluwa na nagsabi na mayroon pa rin siyang kapangyarihan ng kaluluwa na hindi niya ginamit. Nagdulot ito ng pagkabalisa ni Yang Yian. Walang pag-aalinlangan na kung ang matandang bruhang ito ay gumamit ng kapangyarihan ng kaluluwa, maaaring siya ay kontrahin ng matandang bruhang ito at ang kanyang kaluluwa ay mapapadalisay. Sa oras na iyon, ang saya ay matatapos. Sa pag-iisip ng kapangyarihan ng kaluluwa, biglang naisip ni Yang Yian ang matanda. Iniisip ang Yellow Spring Water. Ang Yellow Spring Water ay isang dalisay at makapangyarihang tubig ng kaluluwa. Pagkatapos makuha, gagamitin niya ito para gisingin ang matanda, ngunit hinabol siya ni Yuan Chenhuan at wala ng oras para gamitin ito, at nakalimutan niya ito. Ngayon ay nahaharap sa napakalamang na backlash ng Holy Mother of All Souls, naisip ni Yang Yian ang Yellow Spring Water. Kung kaya niyang gisingin ang matanda o kung ito ay gagana o hindi, ang lahat ay nakasalalay sa Yellow Spring Water. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ang Yellow Spring Water ay direktang itinapon sa labas ng Chenkun Pot. Nang makarating ito sa main hall, dalawang bagay ang ginagawa ni Yang Yiu ng sabay-sabay. Nagpadala siya ng mensahe kay Lu Yanji, na nagbabantay sa labas ng pangunahing bulwagan. Yanji, mabilis na buksan ang bote na ito at ibuhos ang tubig sa loob sa Chenkun Pot. Mabilis. Pagtatapos ng kabanatang ito. Abangan ang susunod na kabanata.